Sumabog ang salamin ng jeep sa mismong harap ni Mara, at sa loob ng isang segundo ay tila nabura ang lahat ng ingay ng Commonwealth Avenue, parang hinigop ng isang malalim na vacuum ang busina, sigawan, at kalansing ng bakal hanggang sa maramdaman na lang niya ang matulis na hiwa sa pisngi niya at ang bigat ng katawan ng lalaking bumagsak sa kondongan niya, duguan, nanginginig, at pilit kumakapit sa damit niya habang bulong nito, "Huwag-huwag mong sasabihin na papikit si Mara." Pero hindi sapat ang isang iglap para takasan ang realidad. Bumalik ang lahat ng tunog ng sabay-sabay sigawan ng pasahero, iyak ng bata, galit na murmur ng driver, at ang walang humpay na busina ng mga sasakyan na napilitang huminto. Amoy gasolina, dugo, at pawis ang hangin. "Kuya, bumaba kayo. May nasugatan." Sigaw ng konduktor, nanginginig ang boses habang sinusubukang buksan ang pinto na naipit. Si Mara, na kanina lang ay tahimik na pauwi mula sa trabaho sa isang maliit na accounting firm sa Quezon City, ay biglang napasubsob sa gitna ng isang sakuna na hindi niya maintindihan kung aksidente ba o may ibang dahilan. Ang lalaking nakasandal sa kanya ay may suot na gusot na polo, may bahid ng tinta ang manggas, at sa kaliwang bulsa nito ay may nakalitaw na id na hindi niya pa mabasa dahil sa dugo. "Miss, pakiusap muli nitong bulong, halos wala ng lakas." Nararamdaman ni Mara ang pag-init ng dugo na dumadaloy sa kanyang hita, parang kumakapit, parang may gustong iwan na marka. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak palayo ang lalaki, pero hindi niya magawa. Parang may kung anong pumipigilisang halo ng takot at awa. Sa labas, may mga taong nagsimulang mag-video, may sumisigaw ng ambulansya. "Tawag kayo ng ambulansya." At may isang matandang babae na nagdarasal ng malakas, "Panginoon, maawa ka." Biglang may kumalabog sa likod ng jeep, isang motorsiklo ang sumalpok at lalong nagkagulo ang sitwasyon. Sa loob, si Mara ay parang nakapako. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Mapatla, pawisan, nangingitim ang labi. "Anong nangyari sa'yo?" Bulong niya, kahit alam niyang baka hindi na ito makasagot. Pero sumagot pa rin ito, pilit, may humahabol sa akin." "Huwag mong ibigay." Dahan-dahan nitong ipinasok ang kamay sa bulsa at may inilabas na maliit na USB, duguan ang gilid. Ipinilit nitong ipasok iyon sa kamay ni Mara. Ikaw na lang. Napakapit si Mara sa maliit na bagay, halos hindi niya maramdaman dahil nanginginig ang kamay niya. "Hindi ko ta kailangan." Pero hindi na siya natapos. Biglang napalakas ang pag-ubo ng lalaki, may lumabas na dugo sa bibig nito, at sa loob ng ilang segundo, bumigat ang katawan nito, parang nawalan ng hininga. "Kuya, kuya," sigaw ni Mara, pero wala nang sagot. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na hindi niya hiningi. Sa labas, may mga pulis na dumating, may sumisigaw ng "Clear the area." At may paramedic na sumakay sa jeep. "Sino ang malapit sa biktima?" Tanong ng isang paramedic, mabilis ang kilos. Hindi agad nakasagot si Mara. Nakatingin lang siya sa kamay niyang may hawak na USB, na tila mas mabigat pa kaysa sa buong katawan ng lalaki. "Ikaw ba?" Ulit ng paramedic, mas matindi ang tono. Napatingin si Mara, natigilan, saka tumango ng marahan. Oo, siya yung hindi niya matapos. Pinaghiwalay siya ng paramedic sa katawan ng lalaki, maingat pero mabilis. "Pulse?" Tanong ng isa. "Wala na." Sagot ng isa pa, diretso, walang emosyon. Parang may pumutok sa loob ni Mara. "Patay na." Bulong niya, halos hindi marinig. Walang sumagot sa kanya. Dinala ang katawan palabas ng jeep, at sa sandaling iyon, parang nag-iba ang mundo. Hindi na siya simpleng empleyado na pauwi na. Isa na siyang saksi, o baka higit pa roon. Sa gilid ng kalsada, pinaupo siya ng isang pulis. "Miss, ano pong nangyari?" Tanong nito, may hawak na maliit na notebook. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, napansin ang dugo sa damit niya. "Nasaktan ka ba?" Napailing si Mara. Hindi akin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang utak niya ay parang nagre-replay ng eksena, ang basag na salamin, ang pagbagsak ng lalaki, ang USB sa kamay niya. Biglang bumigat ang bulsa niya. Naramdaman niya ang maliit na bagay na itinago niya roon, instinctively, nang hindi niya napansin kung kailan niya ginawa. "Miss," ulit ng pulis, medyo naiinip. "May nakita ka bang kakaiba? May sumunod ba sa kanya?" Napatingin si Mara sa paligid. May mga lalaking naka-helmet, nakatayo sa malayo, parang nanonood lang, pero may kakaiba sa posture nila. Hindi sila nagmamadali, hindi sila nagpapanik. Nakatingin sila sa kanya, o baka iniisip lang niya yun. Napalunok siya.
Wala po, aksidente lang, bigla siyang bumagsak, narinig niya ang sarili niyang nagsisinungaling, at hindi niya alam kung bakit. Pero sa loob niya, may isang boses na nagsasabing huwag mong sabihin. Huwag mong ilabas. Huwag mong ipagkatiwala. Sigurado ka? Tanong ng pulis, nakatingin sa mata niya. Ramdam niya ang init ng titig nito, parang sinusubukang basahin kung nagsasabi siya ng totoo. Tumango si Mara. Opo. Sa di kalayuan, nakita niya ang stretcher na may nakatakip na puting tela. Nandoon na ang lalaking kanina ay humihinga pa. Biglang pumasok sa isip niya ang huling sinabi nito. May humahabol. Sa likod ng kanyang isipan, parang may pinto na unti-unting bumubukas, at hindi niya alam kung gusto ba niyang pumasok. Lumipas ang ilang oras sa presinto. Amoy lumang kahoy, pawis, at instant coffee ang paligid. Nakaupo si Mara sa isang plastik na upuan, hawak ang maliit na papel na may numero ng kaso. May mga taong naglalakad, may mga sigaw sa kabilang kwarto, may isang batang umiiyak habang kinakausap ng isang babaeng pulis. Sa harap niya, si PO2 Reyes, seryoso ang mukha, nakasandal sa mesa. Miss Mara, base sa initial report, mukhang hindi lang to simpleng aksidente. May tama siya sa tagiliran, parang tinamaan ng matulis na bagay bago pa siya bumagsak sa jeep. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Mara. Ibig sabihin sinaksak siya. Tanong niya, mahina ang boses. Tumango si Reyes. Possible. Kaya importante ang statement mo. Ikaw ang huling nakausap niya. Napahigpit ang kapit ni Mara sa bag niya. Naramdaman niya ulit ang USB sa loob, parang kumikirot. Wala naman siyang sinabi, sagot niya. Pilit na kalmado. Sa loob niya, may gulo. Parang may dalawang bersyon ng sarili niya na nag-aaway, isa na gustong magsabi ng totoo, at isa na takot sa kung anong mangyayari kapag ginawa niya iyon. Sigurado ka? Muling tanong ni Reyes, mas maingat ang tono ngayon. Kahit anong detalye, maliit man o malaki, makakatulong. Napatingin si Mara sa sahig. Nakita niya ang bakas ng sapatos, ang mga lumang gasgas, ang mantsa ng kape. Simpleng bagay, pero biglang naging malinaw. Ang buhay niya dati ay simple. May trabaho, may pamilya sa probinsya, may boyfriend na bihirang mag-text pero sapat na para sabihing may relasyon pa. Ngayon, parang may sumingit na kakaibang linya sa kwento niya. Wala po talaga, sagot niya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang bigat ng kasinungalingan na pinili niya. Tumango si Reyes, pero hindi nawawala ang duda sa mukha nito. Sige. Pero huwag kang lalayo, baka kailanganin ka ulit. Paglabas ni Mara ng presinto, gabi na. Basa ang kalsada, bagong ulan. Kumikinang ang mga ilaw ng street lamp sa mga puddle, parang maliliit na salamin na nagre-reflect ng isang mundong hindi niya nakilala. Sumakay siya ng tricycle papuntang boarding house niya sa may batasan. Tahimik ang biyahe. Ang driver ay hindi palimik, paminsan-minsan lang naglilingon sa likod. Si Mara ay nakatitig lang sa labas, sa mga bahay na dikit-dikit, sa mga batang naglalaro kahit gabi na, sa mga tindahan na bukas pa, may nagiinuman sa gilid. Normal ang lahat, o mukhang normal. Pagdating niya sa boarding house, sinalubong siya ng landlady na si Aling Tessie. Nako, Mara, anong nangyari sa'yo? Ang dami mong dugo. Napatingin si Mara sa sarili niya, saka napailing. Hindi po akin, may aksidente sa jeep na pabuntong hininga si Aling Tessie. Nako, ingat ka lagi. Delikado na ngayon. Tumango lang si Mara, saka umakyat sa maliit niyang kwarto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at sabon. Maliit lang ang kwarto, may kama, maliit na mesa, electric fan na medyo maingay. Isinara niya ang pinto, saka sumandal dito. Doon niya naramdaman ang pagod. Hindi lang pisikal, kundi mental. Dahan-dahan niyang inilabas ang USB mula sa bag. Maliit lang, ordinaryo. Pero bakit parang ito ang sentro ng lahat? Umupo siya sa kama, hawak ang bagay. Ano ba tabulong niya? Sa labas, may narinig siyang mga yabag sa hallway. May mga boses, normal lang. Pero sa loob niya, parang may alarm na tumutunog. Naalala niya ang dalawang lalaking naka-helmet kanina. Yung tingin nila. May humahabol, bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo siya, lumapit sa pinto, dahan-daang sumilip sa peephole. Walang kakaiba, pero hindi siya mapalagay. Bumalik siya sa mesa, kinuha ang luma niyang laptop. Mabagal ang pag-on, parang ayaw makisabay sa urgency niya. Habang naghihintay, nakatitig siya sa USB.
Kung may laman ano yun? Napalunok siya. At bakit ako? Nang bumukas ang laptop, nagdalawang isip siya. Ilang segundo siyang nakatitig lang, parang nakikipag-usap sa sarili. Kung bubuksan ko baka hindi na ako makabalik sa dati. Napapikit siya. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng lalaki, ang pagmamakaawa nito. Ikaw na lang dahan-dahan niyang isinaksak ang USB sa port. Sandaling katahimikan. Tapos may lumabas na folder. Isang pangalan lang, lista. Bumigat ang hangin sa kwarto. Isang pangalan lang, lista. Hindi agad nag-click si Mara. Nakatingin lang siya sa screen, sa simpleng folder na iyon, na parang ordinaryong file lang ng kung sinong office worker na nagtatago ng resibo o payroll, pero sa paraan ng pagkatigang ng lalamunan niya, alam niyang hindi iyon ganoon ka-simple. Nasa dulo ng daliri niya ang cursor. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Naririnig niya ang mahinang ugong ng electric fan, ang tumutulong tubig mula sa gripo ng kapitbahay sa kabilang dingding, at ang tunog ng kutsara sa baso sa baba kung saan marahil ay nagkakape si Aling Tessie. Ang mga tunog na iyon, na dati ay bahagi lang ng gabi, ngayon ay parang paalala na habang may normalidad sa paligid, unti-unti nang nabubuksan ang isang bagay na hindi normal para sa kanya. Huminga siya ng malalim at i-click ang folder. May 3 files sa loob. Isang spreadsheet, isang scan PDF, isang audio recording na may petsa noong nakaraang linggo. Sumikip ang dibdib niya. Binuksan niya muna ang spreadsheet. Lumabas ang mga pangalan, address, halaga, petsa, at may mga column na may label na released, received, balance, at remarks. Sa unang tingin, mukha lang itong listahan ng transaksyon. Pero habang binabasa niya ang ilang entry, unti-unti siyang nanlamig. May mga pangalan ng barangay captain. May pangalan ng isang konsehal sa lungsod. May contractor. May initials ng isang pulis. May halagang umaabot sa daan-daang libo. Sa remarks, may mga salitang for clearing, for permit, for media, for witness, at isang entry na nagpahinto sa kanya ng tuluyan, hospital silence. Parang nag-iba ang temperatura ng kwarto. Lumapit siya sa screen, halos sumubsob. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong tinitingnan niya, pero ang kutob niya ay malinaw hindi ito simpleng listahan ng utang. Hindi ito listahan ng negosyo. Ito ay talaan ng mga bayaran, o suhol, o pambusalan, o lahat ng iyon ng sabay-sabay. Napahawak siya sa bibig niya. Diyos ko, bulong niya, at sa mismong sandaling iyon ay may kumatok sa pinto niya. Hindi malakas, 3 sunod-sunod na katok lang. Pero sa takot niyang biglang umakyat mula tiyan hanggang batok, parang hinampas siya ng malamig na kahoy. Mabilis niyang sinara ang laptop, hinugot ang USB, at napaatras sa kama. Hindi siya huminga. Muling kumatok. Mara. Akota. Si Tessie. Halos bumigay ang tuhod niya sa sobrang pagigting. Pumunta siya sa pinto, pero hindi agad binuksan. Po, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses. May mainit akong tubig dito. Baka gusto mong maghilamos. Namumutla ka kanina. Napapikit si Mara sandali. Normal lang. Landlady lang niya. Pero kahit ganoon, hindi hamupa ang pintig ng dibdib niya. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Nandoon si Aling Tessie, may hawak na plastik na pitsyel at maliit na tuwalya. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng matanda, nakakunot ang noo. Oo po, pagod lang. Tiningnan siya ni Tessie ng matagal. Iyong tingin ng isang matandang babae na sanay ng bumasa ng problema kahit hindi sinasabi. May problema ka ba? Mahinang tanong nito. Napangiti si Mara ng pilit, iyong ngiting hindi umaabot sa mata. Wala po. Tumango si Tessie pero halatang hindi kumbinsido. Sige, ikandado mo pinto mo. Huwag ka na lumabas ngayong gabi. Pagkaalis nito, sinara ni Mara ang pinto, ikinandado, saka ipinatong pa ang upuan sa hawakan kahit alam niyang hindi iyon ganap na makakapigil kung talagang may gustong pumasok. Bumalik siya sa mesa at dahan-daang isinaksak ulit ang USB. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang scan PDF. Mga Xerox ng dokumento, ilang permit, land titles, isang memorandum na may pirma ng kung sino-sinong opisyal. Sa huling pahina, may larawan ng isang lalaking kilala niya hindi personal, kundi sa mga tarp at balita si Councilor Benjo Villanueva, isang pamilyar na mukha sa Quezon City, laging nakangiti sa mga medical mission at feeding program, laging may bitbit na mga cameraman. Sa ilalim ng larawan ay isang record ng mga special disbursement. Napatayo si Mara.
Hindi na ito basta kung ano. Ito na iyong klaseng bagay na napapanood niya sa TV, iyong iniimbestigahan ng mga reporter na madalas na uuwi sa denial, press conference, at biglang pagkawala ng witness. Puta na sabi niya nang hindi niya na maalayan. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya, parang may makakarinig. Bumalik ang tingin niya sa screen. Binuksan niya ang audio file. Noong una ay static lang, saka huminga ang recorder, at may dalawang boses na lumabas. Lalaking boses ang una, kabado pero pilit matatag. Hindi pwedeng ganito. Ang usapan, permit lang. Bakit may pangalan ng ospital? Sumunod ang isa pang boses, mas malalim, mas kalmado. Huwag kang moral sa akin, Arman. Lahat tayo kumakain dyan. Kumirat ang sentido ni Mara. Arman. Marahil iyon ang pangalan ng lalaking namatay sa kondongan niya. Sa recording, nagpatuloy ang usapan. May batang namatay dahil pinatigil yung report, sabi ng unang boses, mas mabigat na ngayon. At ilang pamilya pa ang tatahimik dahil binayaran nyo. Umismed ang ikalawang lalaki. Kahit audio lang, rinig ang yabang. Hindi mo trabaho ang maawa. Ang trabaho mo, mag-encode, mag-file, at manahimik. May kalansing ng baso. May mahinang tunog ng aircon. Hindi ito recorded sa kalye o karinderya, opisina, o function room. Kapag lumabas damay tayong lahat, sabi ni Arman. Ikaw lang ang madadami kung hindi ka marunong sumunod, malamig na sagot ng isa. Pagkatapos noon, may maikling katahimikan. Saka narinig ang upuan na umatras at ang pinakakakilabot sa lahat ang pangatlong boses, mas mahina pero malinaw. Kung hindi kaya ng takot, may ibang paraan tayo. Natapos ang audio sa maingay na pagkaluskos. Hindi na gumalaw si Mara matapos marinig iyon. Nakaupo lang siya, nakatitig sa lumang laptop na parang isa itong buhay na nilalang na biglang tumingin pabalik. Namamanhid ang mga kamay niya. Hindi na niya kailangang hulaan. Pinatay si Arman. At kung may nakakaalam na nasa kanya ang USB, posible ring hindi na rin aksidente ang anumang mangyayari sa kanya mula ngayon. Pumihit ang electric fan at ibinuga ang mainit-init na hangin sa kanya, pero nananatiling malamig ang balat niya. May tumunog na notification sa cellphone niya at halos may hagis niya iyon sa gulat. Message mula kay Joel. Bakit hindi ka sumasagot? Tatawag ako. Pumikit si Mara. Sa gitna ng lahat, biglang sumingit ang isa pa niyang problemaw dating normal na problem ang nobyo niyang si Joel, isang medrep na laging wala, laging may dahilan, laging may lamang kapag may kailangan o kapag nahuhuli niyang may tinatago ito. Tumawag nga ito agad. Ilang ring bago niya sinagot. Hello, anong nangyari sa'yo? Tinawagan ako ng pinsan mong si Len. May nabalitaan daw siya na nasa presinto ka. Pagod, halatang inis, pero may bahid ng pag-aalala ang boses ni Joel. May aksidente sa jeep, sagot ni Mara. Witness lang ako. Witness ka sa aksidente tapos hindi ka agad nag-text. Napapikit si Mara. Sa ibang gabi, baka sumagot siya ng pabalang. Pero ngayon, iba ang bigat ng lahat. Hindi ko naisip. May katahimikan sa kabilang linya. Pupuntahan kita. Huwag, mabilis niyang sabi. Sobrang bilis, sobrang matalim. Napansin niyon ni Joel. Bakit? Hindi agad nakasagot si Mara. Hindi niya masabing dahil baka madamay ka, dahil hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko, dahil baka isa ka rin sa mga taong hindi ko dapat pagkatiwalaan kahit mahal kita. Sa halip, sinabi lang niya, ayoko nang kausap ngayon. Mara. Nag-iba ang tono ni Joel. Mas mahina. Anong meron? Naramdaman ni Mara ang pagsikip ng dibdib. Sa dami ng beses na nakaramdam siya ng pagod at pagkadismaya sa relasyon nila, sa gabing ito biglang gusto niyang may mapagsabihan. May makapitan. May magsabi sa kanyang hindi siya nag-iisa. Pero may kaakibat iyong panganib. Ang tiwala, alam niya, ay isang desisyong mas mabigat kaysa dati. Wala, sabi niya ulit. Matutulog na ko. Pinatay niya ang tawag bago pa ito makasagot. Pagkatapos niyon, umupo siya sa sahig, nakasandal sa kama, yakap ang mga tuhod niya. Pumasok sa isip niya ang nanay niyang nasa Lucena, ang bunso niyang kapatid na pinag-aaral niya ng nursing, ang obligasyong lagi niyang pasan kahit hindi sinasabi. Kapag may nangyari sa kanya, sino ang sasalo sa kanila? Paano kung tama ang kutob niya at may humahanap na sa USB? Paano kung bukas pa lang ay may kumatok na hindi si Aling Tessie? Paano kung maling tao ang puntahan niya? Dahan-daang umusbong ang isa pang tanong, mas mapait.
Paano kung manahimik na lang siya? Isuko ang USB. Sabihing wala siyang alam. Bumalik sa opisina sa Lunes. Tapusin ang payroll, i-check ang vouchers, ngumiti sa pantry, magpanggap na wala siyang narinig na hospital silence. Kayang-kaya niyang gawin iyon kung sarili lang niya ang iisipin. Alam niya kung paano mabuhay ng nakayuko. Maraming Pilipino ang ganoon. Hindi dahil duwag, kundi dahil may pamilya. Dahil may renta. Dahil may gamot si nanay. Dahil may tuition si bunso. Dahil hindi naman lahat may luxury na maging bayani. Ngunit sa mismong isip na iyon, may humila pabalik sa kanya ang alaala ng lalaking namatay na nakatingin sa kanya na parang doon na lang kumapit ang huling pag-asa nito. Ikaw na lang. Napakagat siya sa labi hanggang malasahan niya ang asin at kaunting dugo. Hindi niya alam kung galit ba siya kay Arman dahil ibinigay nito sa kanya ang pae ng ito, o naaawa dahil malamang matagal na nitong kinain ang takot bago pa ito tuluyang bumagsak sa kandanggan niya. Lumipas ang halos 1 oras na paikot-ikot lang ang isip niya hanggang sa tumunog muli ang cellphone. Hindi si Joel. Unknown number. Hindi niya sinagot. Tumigil. Tumunog ulit. Tumigil. Saka may dumating na text. Nasa iyo ang hindi sa iyo. Huwag ka nang magpabukas. Nanigas si Mara. Hindi na iyon kutob. Kumpirmasyon na iyon. Mabilis niyang pinatay ang ilaw ng kwarto at lumapit sa bintana ng dahan-dahan. Ang makitid na eskinita sa gilid ng boarding house ay basa pa rin. May isang lalaking nakatayo sa may poste, nakakap, may hawak na cellphone, tila may kausap. Hindi niya maaninag ang mukha, pero sa paraan ng pagtayo nito hindi naghihintay, hindi nagyoyosi, hindi nakikipagkwentuhan halatang may dahilan kung bakit nandoon. Bumalik siya sa mesa, nanginginig ang mga daliri, at agad na in-email sa sarili ang mga files, saka gumawa ng panibagong email account at ipinadala roon ang kopya. Mabagal ang internet, kada segundo, pakiramdam niya ay may papalapit na yabag sa pinto. Nang matapos, pinicture niya ang screen gamit ang cellphone para may backup pa rin kung sakaling mawala ang laptop. Ngunit alam niyang hindi sapat iyon. Kailangan niya ng totoong tao. Pero sino? Ang pulis na si Reyes. Posible, pero may pangalan ng pulis sa listahan. Paano kung konektado rin ito? Media. Wala siyang kakilala. Abogado. Sino? Sa gitna ng pagkalito, may naalala siya. Si Tita Vanjie, kapatid ng nanay niya, na nagtatrabaho noon bilang records officer sa isang government hospital sa QC. Hindi sila close. Pero minsan, noong nagkaroon ng issue sa procurement sa ospital nila, narinig niyang galit na galit itong nagsalita sa handaan, sinabing lahat binubusalan sa takot. Noon, hindi iyon pinansin ni Mara. Ngayon, biglang nagkaroon ng ibig sabihin. Tinawagan niya si Tita Vanjie kahit 12:00 na ng gabi. Ilang ring bago sumagot, antok at irritable ang boses. Hello, sino ta? Tita, si Mara po. Mara, bakit? May nangyari ba kay ate? Wala po kay mama. Tita, napahinto siya. Hindi niya alam paano sisimulan. May itatanong lang po ako. Kilala niyo po ba si Councilor Benjo Villanueva? Nawala ang antok sa kabilang linya. Ramdam niya iyon sa mahabang katahimikan. Bakit mo tinatanong? Napaupo si Mara sa kama. May nakita po ako. Hindi ko alam kung kanino ko dadalhin. Mabigat ang hininga ni Vanjie. Noong nagsalita ito, mahina na, halos pabulong. Huwag sa telepono. Tita, natatakot po ako. Dapat kang matakot. Mabilis nitong sagot, tapos tila nagsisi sa tindi ng tono. Makinig ka sa akin. Huwag kang pupunta kung kani-kanino. Huwag ka ring magtitiwala sa pulis agad. Magkita tayo bukas, sa Our Lady of Peace sa may University Avenue. Maraming tao roon sa umaga. Tita, at huwag mong sabihin sa kahit sino na magkikita tayo. Kahit sa boyfriend mo. Napalunok si Mara. Bakit po? Dahil hindi mo alam kung sino ang nakikinig. Naputol ang tawag. Naiwan si Mara sa madilim na kwarto, hawak ang cellphone na parang may kung anong naiwan na init sa palad niya. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Tuwing may dadaan sa hallway, titigil ang paghinga niya. Tuwing may uusad na sasakyan sa labas, iisipin niyang may hihinto sa tapat nila. Bandang 3:00, umidlip siya nang nakaupo, pero nagising din agad sa panaginip ng basag na salamin at dugo sa kandanggan niya. Pagsikat ng araw, mapatla ang sikat ng araw na dumaan sa manipis na kurtina, at ang tunog ng mga batang pumapasok sa eskwela at nang nagtitinda ng pandesal ay tila nakakasakit sa tenga sa sobrang ordinaryo.
Naghilamos si Mara ng malamig na tubig. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Namamaga ang mata. May maliit na hiwa pa rin sa pisngi. Mukha siyang may lagnat. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang desisyong unti-unting nahuhubog. Hindi buo, hindi matapang, pero sapat para maitayo siya. Isinuot niya ang pinakasimpleng blouse niya at maong, itinali ang buhok, at inilagay ang USB sa loob ng maliit na tahi ng bag niya, hindi sa bulsa, hindi sa wallet. Inimprenta niya ang ilang pahina ng spreadsheet sa computer shop 2 kanto mula sa kanila, kahit nanginginig ang tuhod niya habang naghihintay sa printer na maglabas ng papel. Ang amoy ng toner at mainit na papel ay nakakahilo. Pakiramdam niya lahat ng taong nasa shop ay tumitingin sa kanya, kahit ang totoo ay abala lang ang mga ito sa online games at pag-scan ng requirements. Paglabas niya, may itim na SUV na mabagal na dumaan. Hindi niya kilala ang plaka. Hindi niya nakita ang mukha sa tinted na bintana, pero sapat na iyon para mapabilis ang lakad niya papunta sa terminal. Sa biyahe ng jeep, siksikan ang mga tao. May estudyanteng nakahilig sa bag niya, may nanay na kondong ang anak, may matandang nagtatanong kung hanggang latex ba. Dati, ito ang uring eksena na hindi na niya pinapansin. Ngayon, bawat mukha ay posibleng peligro at posibleng proteksyon. Bawat ordinaryong sandali ay may nakaumbok na takot sa ilalim. Pagdating niya malapit sa simbahan, nakita niya si Tita Vanjie sa gilid ng gate, nakaputing blouse, may bitbit na eco bag, mukhang isang normal na empleyadang nagmamadali sa duty. Pero nang magtama ang mga mata nila, nakita ni Mara ang matinding kaba sa mukha nito. Hindi ito lumapit agad. Tiningnan muna ang paligid. Saka lang ito lumakad patungo sa kanya. Nasaan? Bungad nito, walang yakap, walang kamusta. Si Mara ay napaatras ng bahagya sa tindi ng diretsong tanong. Nasa akin po, may kopya ka. Tumango siya. Napahawak si Vanjie sa noo. Sa kamarahang nag-sign of the cross, hindi bilang dasal kundi parang reflex ng isang taong alam na may masamang darating. Makinig ka sa akin, Mara. Kapag totoo ang iniisip ko, hindi lang pera ang nasa listahang yan. Ano pa po? Huminga si Vanjie ng malalim. Mga pangalan ng mga taong pinatahimik. Mga pasyenteng hindi dapat namatay. Mga doktor na pinirmahan ang mali. Mga pamilya na binayaran para hindi magsalita. Umikot ang sikmura ni Mara. Paanong alam nyo? Napatingin si Vanjie sa simbahan, sa mga kandilang unti-unting sinisindihan ng matatanda sa loob, at nang sumagot ito, may nanginginig ng hiya at galit sa boses. Dahil minsan, isa ako sa mga hindi nagsalita. Anong ibig niyong sabihin? Halos hindi lumabas ang boses ni Mara. Nakatayo sila sa gilid ng simbahan, sa ilalim ng puno ng akasya na nangingitim ang mga ugat sa sementado nitong paligid. Maaga pa, pero buhay na ang umaga sa lungsod. May dumadaang estudyante na nakaputi at nakapolo, may mga tricycle na humihinto sa tapat ng gate, may mga nagtitinda ng taho at pandesal na parang walang pakialam sa uri ng usapang pumuputok sa pagitan nila. Sa malayo, may tumutunog na kampana. Hindi malakas, pero sapat para pumasok sa balat ni Mara ang pakiramdam na may oras na gumagalaw, may deadline na hindi niya nakikita pero palapit ng palapit. Tumingin si Tita Vanjie sa paligid bago muling humarap sa kanya. Nakahigpit ang panga nito. Iyong mukha ng isang taong matagal nang may pasan at sawang-sawa na sa bigat pero hindi pa rin may baba. Hindi tayo pwedeng tumayo rito ng matagal, sabi nito. Lakarin natin. Hindi nagtanong si Mara. Sumunod lang siya habang tumatawid sila sa kalsada papunta sa mas makipot na side street sa may likod ng simbahan, kung saan mas kaunti ang tao at mas naririnig ang sariling yapak. Amoy basang lupa at usok ng tambucho ang hangin. Sa gilid, may tindahan ng mga kandila, rosaryo, at maliliit na rebulto. Ang ordinaryo ng paligid na halos nakakaloko. Noong isang taon, panimula ni Vanjie nang hindi tumitingin sa kanya, may batang dinala sa ospital. 8 years old. Dengue ang initial diagnosis, pero ang totoo kulang na ang platelets at dapat na admit agad sa ICU. Walang available na kama, o yun ang sabi sa pamilya. Huminto ito sandali, lumunok, saka nagpatuloy. Ang hindi alam ng pamilya, may 2 kwartong naka-reserve para sa mga special endorsement. Mga pasyenteng ipapasok kapag may tawag galing sa City Hall o sa office ng konsehal. Kahit hindi critical, mauuna sila. Pakiramdam ni Mara ay may humigpit sa tiyan niya. Namatay yung bata, mahina siyang tumango si Vanjie,
Parang kahit hindi tinatanong ay gusto nitong tapusin ang sarili niyang parusa sa pagsasalita. Oo, at hindi lang siya. Hindi ko alam lahat ng bilang. Pero may mga papel na pinaayos. May mga incident report na pinabago. May mga request na dinaan sa procurement para matakpan ang kakulangan ng gamot at supplies. Kapag may magtatanong, laging may paliwanag. Technical delay, system issue, late referral. Bawal ka nang tumingin ng mas malalim kasi may tatawag. May magagalit, may mawawalan ng item. Naramdaman ni Mara ang pagkirot ng noo niya. At kasama roon si Councilor Villanueva. Hindi lang siya, sabi ni Vanjie, at doon lang ito humarap sa kanya ng diretso. Pero isa siya sa malakas. Malakas ang kapit, malakas ang impluwensya, maraming proyekto, maraming tao ang may utang na loob. Ang salitang iyon ay bumagsak sa pagitan nila na parang piraso ng bakal. Utang na loob, isang bagay na pinalaki silang igalang, suklian, dalhin. Pero sa bibig ni Vanjie, parang naging kadena. Bakit kayo tumahimik? Tanong ni Mara, at agad din siyang nakaramdam ng hiya sa tindi ng tanong. Kita niya ang paggalaw ng lalamunan ng tiyahin niya. Dahil duwag ako, diretsahan nitong sagot. Dahil may anak akong pinapaaral. Dahil ang asawa ko noon ay kakagaling lang sa stroke. Dahil sinabi ko sa sarili kong records lang naman ang inaayos ko, hindi ako ang pumatay. Napahinto si Vanjie at huminga ng malalim, pero hindi sapat para pakalmayan ang sarili. Pero alam mo, Mara, ang masama sa ganun, hindi ka naman talaga neutral. Kapag tinulungan mong itago ang totoo, kasama ka rin. Kahit hindi mo man hawak ang kutsilyo. Napayuko si Mara. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa kanya ng mas personal kaysa gusto niya. Kagabi pa lang, 3 beses niyang piniling magsinungaling. Sa pulis, kay Joel, sa landlady niya, at bawat kasinungalingan ay may dahilan. Proteksyon, survival. Pero biglang nagkaroon din ng anino ng tanong, saan nagsisimula ang pagtatanggol sa sarili, at kailan ito nagiging pakikipag sa buwatan. Sino si Arman? Tanong niya. Napatingin si Vanjie sa kanya, nagulat ng bahagya. Kilalang kilala mo pangalan. Narinig ko sa audio. Lalong tumalim ang mata ng tiyahin niya. May audio. Tumango si Mara. Naramdaman niya ang pagbigat ng bag sa balikat niya. May conversation. May mga dokumento. May listahan ng bayaran. Napamura ng mahina si Vanjie at agad nag-sign of the cross na parang humihingi ng tawad sa sariling bibig. Si Arman ang dating encoder sa opisina ng isang contractor na malapit sa City Hall. Hindi siya mataas na tao. Walang koneksyon. Tahimik lang daw. Pero matagal ng bulong-bulungan na may kinokopya siyang files. Hindi ko sigurado noon kung totoo. Akala ko chismis lang ng mga taong naghahanap ng bagong mapag-uusapan sa pantry. Bakit niya ibibigay sa akin? Mula pa kagabi ay iyon na ang tanong na paulit-ulit sa loob ni Mara. Hindi niya ito kilala. Hindi sila magkaibigan. Hindi siya journalist. Hindi siya abogado. Wala siyang kapangyarihan. Hindi rin siya matapang sa pagkakakilala niya sa sarili. Isang ordinaryong babaeng maingat mag-budget ng sweldo at umiiyak ng tahimik kapag sobrang pagod. Dahil minsan, kapag wala ka nang mapuntahan, kahit sinong mukhang tao sapat na, sabi ni Vanjie. Hindi iyon sinabing maganda. Sinabi iyon na parang masakit na katotohanan. Baka nakita ka niya sa jeep at naisip niyang hindi ka kasama sa kanila. Baka desperado na siya. Baka wala ng oras. Naalala ni Mara ang mukha ni Arman, ang malagkit na pawis sa noo nito, ang mga mata nitong hindi na halos makafocus pero pilit pa rin kumakapit. Biglang may dumaan na ambulansya sa pangunahing kalsada. Mabilis, maingay, may kasamang nakakabinging wangwang. Pareho silang napalingon. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Naramdaman ni Mara ang kakaibang bigat ng simpleng tunog na iyon. Noon, ang ambulansya ay ambulansya lang. Ngayon, parang simbolo na ito ng lahat ng hindi nililigtas sa tamang oras. Anong gagawin natin? Tanong niya. Hindi ko. Natin. Napansin niya iyon matapos niyang masabi. At kitang-kita rin niya na napansin ni Vanjie dahil bahagyang nagbago ang mukha nito. Hindi iyon ngiti. Mas malapit sa lungkot na may halong desisyon. May kilala akong dati naming resident doctor, sabi nito. Si Doc Liza Serrano. Umalis sa ospital matapos magkaroon ng alitan sa administration. Hindi siya madaling takutin. At may kapatid siyang nagtatrabaho sa legal aid. Mapagkakatiwalaan ba sila? Tanong ni Mara agad.
Mabilis siyang tumingin sa likod nila. May dalawang estudyanteng dumaan na nagtatawanan, may lalaking may dalang sako ng gulay, may matandang nagsisindi ng kandila. Wala namang malinaw na sumusunod. Pero hindi na niya mapigilan ang sarili na maghanap ng panganib sa bawat refleksyon ng salamin, sa bawat mabagal na sasakyan, sa bawat lalaking masyadong tahimik. Walang sigurado, sagot ni Vanjie. Pero kung may chance, sila na yun. Bago pa makasagot si Mara, tumunog ang cellphone niya. Si Joel ulit, mas tumindi ang tensyon sa balikat niya. Hindi niya sinagot, tumigil. Saka may dumating na message. Nasa labas ako ng boarding house mo. Sabi ni Aling Tessie maaga kang umalis. Anong meron? Naramdaman niyang natuyo ang bibig niya. Si Joel, sabi niya. Hinahanap ako. Sinabihan mo ba? Tanong agad ni Vanjie. Hindi. Sigurado ka. Hindi dahil mapanambat ang tono ng tiyahin niya, kundi dahil iyon na rin ang tanong sa sarili niya. Sigurado ba siya? Sa totoo lang, hindi. Sa lahat ng taong malapit sa kanya sa Maynila, si Joel ang pinakamatagal na kasama niya. Pero ang tagal, alam niya, ay hindi automatikong katumbas ng tiwala. Sa loob ng halos 3 taon nilang relasyon, natutunan na niyang mabuhay sa mga hindi nasasagot na tawag, sa mga lakad na biglang hindi matutuloy, sa mga paliwanag na kulang pero may sapat na lamang para hindi na niya usisain. Maraming beses na niyang pinili ang katahimikan para hindi masira ang kapayapaan. Hindi ko alam, sagot niya, at iyon ang pinakatapat na nasabi niya buong umaga. Napabuntong hininga si Vanjie. Kapag hindi mo alam, huwag mo munang isama. Masakit pero praktikal. Isa na namang desisyon na parang pagputol sa isang bagay na dating normal. Habang naglalakad sila papunta sa maliit na karinderya sa may dulo ng kanto para doon muna umupo at mag-isip, biglang may hamarang na babae sa harap nila. Nasa late 40s, maayos ang bihis, may salaming pang-araw kahit hindi naman tirik ang araw, at may hawak na leather bag. Ms. Mara de la Cruz. Napatigil si Mara. Hindi siya sumagot agad. Naramdaman ni Vanjie na umigting sa tabi niya. Sino po kayo? Tanong ni Vanjie, matigas ang tono. Inalis ng babae ang salamin niya at ngumiti ng maliit, iyong ngiting maayos pero walang init. Attorney Celeste Prado. I represent interested parties who wish to avoid misunderstanding. Bumagsak ang sikmura ni Mara. Napakabilis. Parang ang eksena sa harap niya ay sumisigaw na hindi na sapat ang magduda, nahanap na siya. Hindi namin kayo kilala, sabi ni Vanjie. At wala kaming interes sa inyo. Pero kami meron sa inyo, sagot ng abogado, magaan pa rin ang boses. Ms. de la Cruz, may nangyari kagabi na traumatic. Naiintindihan namin iyon. Witness ka sa isang insidenteng ayaw din naming lumala pa. Minsan may mga bagay na napupunta sa maling kamay dahil sa panik. Hindi gumagalaw si Mara. Nakatayo lang siya, pero sa loob niya ay humahampas ang galit at takot sa isa't isa. Wala akong alam sa sinasabi niyo, sabi niya, at napansin niyang hindi na nanginginig ang boses niya. Naging malamig ito. Mabuti, sagot ni Celeste. Kung ganun, magiging madali ang lahat. Ibigay mo lang kung anumang iniwan sa'yo, at makakabalik ka sa normal mong buhay. Makakapasok ka sa trabaho. Makakapagpadala ka sa pamilya mo. Walang gulo. Napakadiin ng huling 2 salita. Walang gulo. Sa Pilipinas, ilang beses na bang ginamit ang linyang iyon para patahimikin ang tao? Huwag ka nang magsampa. Huwag ka nang magreklamo. Huwag ka nang makisawsaw. Ayaw natin ng gulo. Ngunit sa likod ng linyang iyon ay laging may isang panig na kayang bumili ng katahimikan at isang panig na kailangang lunukin ang sariling sakit. Abogado po kayo, sabi ni Vanjie, humakbang ng bahagya sa harap ni Mara. Alam nyo na harassment itong ginagawa nyo. Bahagyang tinaas ni Celeste ang kilay. At alam nyo rin na masamang ideya ang magbintang ng walang basehan. Mula sa malayo, may isang itim na SUV na pumarada sa kabilang kanto. Hindi bumaba ang laman. Nandoon lang. Naghihintay. Pinagmasdan iyon ni Mara sa gilid ng mata niya at doon niya naramdaman na hindi na kaya ng mga half-truth at pag-urong lang. Ano man ang gawin niya, nasira na ang dati. Ang normal niyang buhay na inaalok nitong babae ay wala na. Baka wala ng paraan para maibalik iyon kahit ibigay pa niya ang USB. Dahil alam na nilang nasa kanya. Dahil nakakita na siya. Dahil nakarinig na siya. At dahil may isang patay ng lalaki na tila humawak sa bisig niya mula sa kabilang dulo ng konsensya niya. Kapag ibinigay ko,
Tanong niya, nakatingin kay Celeste, titigil na kayo. Ilang segundo bago sumagot ang abogado. Sapat para makitang nagsisinungaling ito bago pa bumuka ang bibig. Mapoprotektahan ka. Hindi niya sinabing oo. Hindi niya sinabing titigil. Mapoprotektahan ka. Parang alagang hayop na ikukulong para hindi makalabas. Sa tabi niya, naramdaman ni Mara ang maikling paghawak ni Vanjie sa siko niya, mahigpit pero hindi halata. Isang babala, huwag, wala sa akin, sabi ni Mara. At kahit meron, hindi sa inyo mapupunta. Dahan-daang nawala ang ngiting propesyonal sa mukha ni Celeste. Hindi ito nagalit ng lantaran. Mas delikado ang nangyari, lalong kumalma. Hindi mo pa naiintindihan ang laban na pinapasok mo, sabi nito. Hindi ito teleserye. Wala kang dramatic rescue. Kapag nadamay ang pamilya mo, hindi mo masasabi sa sarili mong wala kang choice. Tumama iyon sa pinakasensitibong bahagi ni Mara. Sandaling nanghina ang tuhod niya. Nanay, bunso, Lucena, maliit na bahay. Alam nila, o kaya nilang alamin. Pero kasabay ng takot ay may kung anong naputol. Isang manipis na hibla ng dating pagkatao niya na laging umiiwas, laging nag-a-adjust, laging iniisip ang dapat gawin para walang sumama ang loob ng iba. Biglang sumagi sa isip niya kung gaano kadalas gamitin ng pamilya laban sa tao sa bansang ito. Ang pagmamahal, ginagawang leash. Ang obligasyon, ginagawang panakot. Matagal ko nang naiintindihan, sabi niya, at ngayon ay hindi na siya nakatingin lang kay Celeste kundi sa mismong anyo ng sistemang kinakatawan nito. Kaya nga kayo malakas kasi lahat kami tinuturuan niyong matakot. Napansin niya ang sariling paghinga. Mabagal, malinaw. Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak si Arman sa kondongan niya, may isang bagay sa loob niya na hindi puro panik. Hindi pa tapang, pero direksyon. Tumunog ulit ang cellphone niya. Si Joel pa rin. Sunod-sunod ang tawag. At sa di niya inaasahan, si Celeste mismo ang napatingin sa screen ng bahagya at saka sa kanya. May maliit na pagbabago sa ekspresyon nito, parang may piraso ng puzzle na tumama sa lugar. Hindi pa pala niya alam, sabi ng abogado. Nakakalungkot. Akala ko ba seryoso kayo? Bumigat ang hangin. Napatingin si Vanjie kay Mara. Alis na tayo, mariin nitong sabi. At sa mismong sandaling tatalikod na sana sila, bumukas ang pinto ng itim na SUV. Hindi bumaba ang armado o halatang gun. Si Joel ang lumabas. Nakalong sleeves siya kahit mainit, gusot ang buhok, halatang hindi natulog ng maayos. Ngunit ang mas masakit kaysa sa pagdating niya ay ang paraan ng paglapit ni Celeste sa kanya hindi bilang estranghero, kundi bilang isang taong kilala ang mukha. Hindi man sila nagngitian, sapat na ang bahagyang tango sa pagitan nila para maramdaman ni Mara ang mismong tunog ng tiwalang napipigtas. Huminto si Joel ilang hakbang mula sa kanila. Kita sa mukha niyang gusto niyang magsalita agad, gusto niyang magpaliwanag, pero nauunahan siya ng bigat ng nakikita sa mukha ni Mara. Mara, sabi niya, paus. Makinig ka muna. Hindi sumagot si Mara. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Sa loob niya, may malamig na pagkaunawa na dumarating ng dahan-dahan at mas masakit dahil hindi ito biglaan. Kaya pala alam nila kung saan siya. Kaya pala may timing. Kaya pala alam kung ano ang sasabihin para tamaan ang pamilya, ang trabaho, ang normal. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ni Joel. Hindi pa niya alam kung bayaran ba ito, takot lang, o ginagamit lang. Pero sapat na ang eksena sa harap niya para may mamatay na isa pang bagay na hindi na maibabalik. Ikaw, iyon lang ang nasabi niya. Isang salita, pero lahat ng puyat, tiwala, away, bati, paghihintay, at pag-asa nilang dalawa ay nakasingit doon. Ibinaling ni Joel ang tingin sandali kay Celeste, saka pabalik sa kanya. Hindi ganito ang iniisip mo, sabi niya, at agad niyang sinuklam ang linyang iyon dahil iyon mismo ang linya ng mga lalaking gustong mauna ang bersyon nila bago ang katotohanan. Pumasok ka sa kotse. Dito tayo mapapahamak. Dito. Mahinang ulit ni Mara, at saka siya natawa ng isang beses, maiksi, walang tuwa. Ngayon mo lang naisip yan. Ngayon mo lang naisip yan. Nakatitig si Mara kay Joel na parang unang beses niya itong nakikita ng walang ambon ng pagnanasa, lamang, at nakasanayang pagpapatawad na dati niyang ipinapahid sa lahat ng bitak nito. Sa liwanag ng umaga, walang music, walang timing ng romantikong pag-amin,
Walang pagkakataong pagandahin ang mukha ng pagtataksil. Kita niya ang pawis sa sentido ni Joel, ang panginginig ng kaliwang kamay nito, ang mabilis na paggalaw ng dibdib na parang hinahabol din ng takot. Pero hindi sapat ang takot para linisin ang lahat. Hindi sapat ang pagod sa mukha para burahin ang katotohanang dumating ito mula sa iisang sasakyan ng mga taong gustong patahimikin siya. Sa ilang segundong katahimikan, naramdaman ni Mara ang bigat ng buong nakaraan nilang dalawa na parang nakaipit sa pagitan nila. Gagabing nag-aantay siya ng tawag, mga umagang pinilit niyang intindihin ang mga dahilan nito, mga planong hindi natuloy, mga salitang busy lang at intindihin mo na napaulit-ulit niyang nilunok para manatili ang relasyon. Ngayon, biglang lumitaw ang tanong na noon pa dapat niya tinanong, ilang beses ba siyang nagsinungaling sa sarili para lamang hindi masira ang ilusyon na may taong kakampi siya rito sa lungsod. Mara, pakinggan mo muna ako, sabi ni Joel, humakbang palapit, pero agad siyang umatras. Isang maliit na hakbang lang iyon, pero sapat para mainto si Joel na parang nasampal. Huwag mo akong lalapitan, sabi niya, mababa ang boses pero matalas. Sa gilid niya, naramdaman niyang handang hamarang si Vanjie. Sa kabilang panig, si Attorney Celeste ay nanatiling tahimik, nakamasid lang, na para bang alam nitong sa ganitong sandali, mas epektibo ang hayaang personal ang sugat. Hindi ako kasama sa iniisip mo, sabi ni Joel, at doon pa lang ay gusto ng matawa ni Mara sa pait. Hindi kasama. Ilang tao na ba ang gumamit ng linyang iyon sa bansang ito bago aminin na kasama pala sila sa pamamagitan ng katahimikan, pakiusap, o maliit na pakinabang? Hindi, tanong niya. Bakit ka nasa kotse nila? Hindi agad sumagot si Joel. Tumigil ang mga mata nito sandali kay Celeste, saka bumalik sa kanya. Napansin ni Mara iyon. Ang pag-check, ang pag-iingat, ang pagsukat sa kung ano ang pwede niyang sabihin. Mas masakit iyon kaysa mismong sagot. Hinahanap kita kagabi, sabi nito. May kakilala akong nagsabing nadawit ka sa gulo. Sinubukan kong alamin. Hindi ko alam na ganito kalalim. Sinubukan mong alamin sa kanila. Usisa ni Mara. Sa kanila ka humingi ng tulong. Napayuko si Joel sandali. May koneksyon ako sa office ni Counselor dahil sa medical sponsorships. Ilang beses na akong nag-asikaso ng endorsements para sa patients. Alam mo yan. Hindi agad nagsalita si Mara. Totoo, may mga pagkakataong naikukwento ni Joel ang mga backer at sponsor para mapabilis ang approval ng gamot o maipasok ang pasyente sa tamang ospital. Noon, parang simpleng diskarte lang iyon sa isang sistemang mabagal. Ngayon, ang lahat ng maliliit na shortcut ay biglang mukhang mga ugat ng mas malaking bulok. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala laging may kilala ka. Kaya pala ang dali mong magsabi na may paraan. Kumunat ang noo ni Joel. Hindi lahat ng may kilala, masama. Hindi, sagot niya agad. Pero hindi rin lahat ng tumutulong, malinis. Umigting ang panga ni Joel. Gusto mo ba talagang dito natin pag-usapan ta? Saan mo gusto? Mahinahong tanong ni Mara, at doon pa lang niya napansin na may katahimikan ng pumapalibot sa kanila na mas mapanganib kaysa sigawan. May ilang taong naglalakad pero walang lumalapit. Ang itim na sub ay naroon pa rin. Ang carinderia sa tabi ay naglalabas ng amoy ng pritong tuyo at bawang, ngunit kahit ang karaniwang gutom ng umaga ay tila walang puwang sa loob niya. Si Celeste ay tila walang intensyong umalis. Pinapanood niya lang kung paano nagbibitak ang isang bagay na baka matagal na rin niyang alam na marupok. Sa ligtas na lugar, sabi ni Joel. May oras pa para ayusin ta. Napatingin si Mara sa kanya ng diretso. May oras pa, patay na si Arman. Lumabo ang mukha ni Joel sa isang sandali, hindi dahil umiiyak siya kundi dahil nakita ni Mara ang eksaktong segundo na nauunawaan nitong hindi na ito simpleng pag-aamo. Kilala mo pangalan niya? Tanong nito. Hindi mo dapat alam na may pangalan siya. Isang napakaliit na bagay, pero napakalaki ng ibig sabihin. Maling tanong, maling reflex. Sa halip na sino si Arman? Ang lumabas sa bibig nito ay hindi mo dapat alam. Hindi pagtataka. Pag-aalala, hindi sa kanya, kundi sa impormasyon. At sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang bumagsak sa loob ni Mara ang natitirang haligi ng tiwala niya kay Joel. Hindi niya alam kung gaano ito kalalim sa larong ito, pero alam niyang hindi na siya ligtas sa presensya nito. Tama, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko dapat alam, pero alam ko. Naramdaman niya ang paggaspang ng strap ng bag sa balikat niya habang bahagya niyang hinigpitan ang kapit. Sa isip niya,
Mabilis ang galaw ng mga posibilidad. Tumakbo, sumigaw, humingi ng tulong. Sa ganitong klaseng laban, alam niyang hindi sapat ang simpleng eksena. Hindi ito pelikula na kapag nagsigaw ang babae ay automatic na may lalapit na bayani. Baka may lumingon, oo. Baka may makichismis. Baka may magvideo. Pero sino ang tunay na tatayo? Sino ang handang sumalo kapag nalaman nilang may counselor, abogado, at kung sino-sinong tao ang nasa likod nito? Aalis na kami, sabi ni Vanjie, malinaw at matigas. At huwag niyo na kaming sundan. Hindi ko kayo kinakausap, putol ni Celeste, pero hindi na kasing ayos ng una ang tono. Ang kausap ko ay si MS de la Cruz. Pamamaraan ng mga duwag yan, sagot ni Vanjie. Laging pinipiling ihiwalay ang tao para mas madali siyang mapilit. Bahagyang ngumiti si Celeste. At ang pamamaraan ng mga sentimental, akala nila sapat na ang matapang na linya para tumigil ang makinarya. Natigilan si Mara sa salitang iyon. Makinarya. Oo nga naman. Ito ang problema sa kalaban na hindi lang tao kundi sistema. Kahit mapahiya ang isa, may papalit. Kahit mabisto ang isa, may magde-deny. Kahit may mamatay, may aayusin sa papel. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang kalinaw na dumarating. Kung sistema ang kalaban, hindi na ito tungkol sa simpleng pagligtas sa sarili. Ngunit hindi rin siya santo. Hindi niya kayang maging malinis na bayani. Ang totoo, gusto pa rin niyang mabuhay. Gusto pa rin niyang umuwi sa nanay niya. Gusto pa rin niyang huminga ng hindi nagtatago. At ang pinakamasakit, gusto pa rin ng isang bahagi niya na sana, may paliwanag si Joel na hindi ganito kadumi. Sabihin mo sa akin ng diretso, sabi niya kay Joel. Anong alam mo? Ang hangin sa paligid nila ay tila naging mas mabagal. Maging si Celeste ay hindi agad sumingit. Si Joel ay napahawak sa batok niya, isang lumang kilos nito kapag nahihirapan o nanguhuli. Hindi ko alam lahat, sabi nito. Noong una, sponsorship lang talaga. May inilalapit na pasyente, may endorsement, may kapalit na pabor sa opisina. Normal yun. Lahat ng kumpanya ginagawa yan para gumalaw ang papel. Tapos may mga pagkakataon na may pinapadala sa akin na sober, may dapat ipaabot, may dapat asikasuhin. Hindi ako nagtatanong. Hindi ka nagtatanong, ulit ni Mara, at ang simpleng pag-uulit ay para na ring pagdidiin ng sala. Akala ko diskarte lang. Akala ko yun lang ang laro. Nagtaas siya ng tingin sa kanya, at naroon ang unang totoong bagay na nakita ni Mara mula pa nang dumating ito hiya. Hindi sapat para mapatawad, pero totoo. Nang marinig kong may witness sa jeep at may nawawalang file, saka ko lang nagets na may mas malala. Sinubukan kitang unahan bago kanila mahanap ng iba. Pero nakita ka na nilang kasama nila. Dahil wala akong ibang daan para makarating agad sa'yo. Alam ni Mara na posible iyong totoo. At iyon ang mas mahirap. Hindi halatang kontrabida, hindi halatang halimaw. Isang ordinaryong lalaking unti-unting pumasok sa maruming sistema dahil practical, dahil convenient, dahil may pakinabang, hanggang sa isang araw hindi na niya alam kung saan eksaktong nagsimulang maging mali ang lahat. Ganoon naman madalas sa totoong buhay. Walang dramatic evil laugh. May konting compromise. May kaunting pag-iwas. May kaunting lahat naman gumagawa. At pagdating ng araw, sira ka na kahit hindi mo na malayang unti-unti kang nasira. Sa malayo, may tumunog na kampana ulit. Mula sa simbahan, may mga lumalabas na matatandang babae. May rosaryong hawak at abalang pinag-uusapan ang presyo ng gulay. Nainggit si Mara sa kababaan ng stakes ng usapan nila. Sa normalidad na hindi na niya maabot. May kape ka ba? Tanong bigla ni Celeste. Hindi na pakiusap ang tono. Diretso na. Napalingon si Mara sa kanya. Bakit? Dahil kung meron, mas makabubuti sa lahat na makontrol ang pagkalat. Sa lahat, singit ni Vanjie. O sa inyo. Umismed si Celeste, saka ibinalik ang tingin kay Mara. Hindi mo ba naiisip ang consequences? Hindi lang para sa'yo. Kapag lumabas ang half-truth, may masasamang tao ring makikinabang. May opposition na gagamitin yan. May media na sisipsipin yan hanggang maubos ka. Hindi nila aalalahanan kung mabuhay ka pagkatapos. May bahid iyon ng katotohanan, at alam iyon ni Mara. Hindi naman purong kabutihan ng media, politika, o kahit sinong gustong sumakay sa iskandalo. Kapag nilabas niya ito, hindi automatikong justice ang kapalit. Pwedeng chaos, pwedeng maling framing, pwedeng siya pa ang durugin sa public opinion.
Baka tanungin pa ang pagkatao niya. Baka sabihing bakit nasa kanya. Baka sabihing gawa-gawa. Baka hukayin ang relasyon niya, pamilya niya, trabaho niya. Baka sa dulo, mabaon lang siya habang ang malalaking tao ay maghugas ng kamay. Ngunit habang iniisip niya iyon, may isa pang imahe ang sumingit, ang 8 taong gulang na batang hindi niya kilala ngunit malinaw na ngayon ang anino, at ang mga pamilyang binayaran para manahimik. Kung itatago niya, saan mapupunta ang bigat? Kanino niya ihahabilin? Sa sariling konsensya. Ayokong maging bayani, sabi niya bigla, at nagulat pa siya sa sariling katapatan. Hindi ko rin gustong mamatay para rito. Pero ayoko ring magpanggap na hindi ko nakita. Tumingin si Joel sa kanya na parang may gustong sabihin ngunit walang tamang salitang mabuo. Si Vanjie naman ay marahang huminga, at naramdaman ni Mara na kahit papaano, may isang taong tunay na nauunawaan ang hirap ng pinipili niya. Hindi dahil malinis ito, kundi dahil alam nitong walang malinis na daan palabas. May isang paraan, sabi ni Joel, maingat. Agad tumigas ang balikat ni Mara. Anong paraan? Hindi sa kanila ibibigay. Hindi rin diretsyong ilalabas nang wala tayong hawak. May kilala akong reporter, dating kaklase ko sa college. Hindi siya madaling bilhin. At may habit siyang mag-secure muna ng legal bago maglabas. Mabilis na umiling si Celeste. Maling galaw yan. Siyempre sasabihin mong mali, sagot ni Vanjie. Hindi kita kinakausap, malamig na putol ni Celeste. Ngunit si Mara ay nakatutok kay Joel. Reporter, public exposure. Isa iyong hakbang na hindi na mababawi. Ngunit baka iyon nga ang tanging depensa. Kapag masyadong sikreto, mas madali siyang patahimikin. Kapag may sapat na taong may hawak ng kopya, mahirap nang ibaon lahat. Bakit ka tutulong? Tanong niya. Mahirap itanong, mas mahirap pakinggan ang sagot. Hindi siya naghahanap ng romantic redemption. Gusto lang niyang malaman kung may natitira pa ba sa taong minahal niya na hindi ganap na binili ng sistema. Matagal sumagot si Joel. Nang magsalita ito, paos ang boses. Dahil kasalanan ko rin kung bakit umabot ako sa puntong may access sila sa akin. Dahil hindi ko napansin kung gaano kadumi hanggang may patay na. At dahil kapag hinayaan kitang mag-isa rito, wala na akong matitirang dahilan para sabihin sa sarili kong hindi pa huli ang lahat. Hindi iyon sapat para maghilom ang sugat. Hindi rin iyon siguradong totoo ng buo. Pero may laman, may bigat, at sa totoong buhay, madalas iyan lang ang meron hindi certainty, kundi assessment ng risk at kakapirasong pagkatao sa harap ng mas malaking pagkabulok. Kapag gumalaw kayo ngayon, sabi ni Celeste, at ito na ang pinakaunang beses na nawalan ng kinis ang boses nito, wala nang atrasan. Matagal na pong wala, sagot ni Vanjie. Sa sandaling iyon, parang may unscripted na kasunduan na nabuo sa pagitan nilang tatlo, hindi tiwala, hindi kapatawaran, kundi pansamantalang alignment laban sa mas malaking banta. Ngunit alam ni Mara na kahit magtagumpay man silang mailabas ang laman ng USB, may kapalit. Posibleng trabaho ni Vanjie, posibleng kaligtasan nilang lahat, posibleng ang huling natitirang bahagi ng relasyon nila ni Joel. At marahil iyon ang pinakamatapat na anyo ng desisyon, pumili ng tama na may kasamang pagkawala, hindi ng tama na may gantimpala. Saan ang reporter? Tanong niya. Bago makasagot si Joel, may biglang ramagasan na motor sa dulo ng kanto, sobrang bilis, sobrang lapit sa kanila. Napatili ang isang naglalakad na ale. Lahat sila ay napalingon. Hindi bumangga ang motor, pero ang lalaking angkas ay may ibinatuwisang maliit na bato na may nakapulupot na papla at tumilapon iyon sa paanan ni Mara bago sila humarurot palayo. Ilang segundo, walang kumilos. Tanging tunog ng papalayong motor at ng mabilis na tibok ng puso ni Mara ang laman ng sandali. Dahan-daang yumuko si Joel para kunin ang papel, pero siya ang naunang pumihil. Ako, pinulot niya iyon. Magaspang ang tape, marumi ang bato. Binuksan niya ang papel. Iisa lang ang nakasulat, all caps, gamit ang marker, Lucena. Nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi niya kailangang magtanong kung ano ang ibig sabihin. Hindi na ito generic threat. Diretsyong pamilya, diretsyong bahay, diretsyong nanay, diretso sa pinakaubod ng kahinaan niya. Naramdaman niyang gumuhit ang lamig mula gulugod hanggang mga daliri. Sa tabi niya, narinig niya ang marahas na mura ni Vanjie. Si Joel naman ay napahawak sa braso niya, this time hindi niya agad natabig dahil nanigas siya sa takot. Mara, sabi nito,
At sa tono pa lang ay alam niyang seryoso na itong lampas sa dati nitong mga paliwanag. Kailangan nating paunahin ang pamilya mo. Tama, syempre tama. At doon biglang nag-iba ang hugis ng laban. Hindi na ito tungkol lang sa paglalabas ng totoo. Ito ay tungkol sa pagpili kung alin ang una mong ililigtas at ano ang handa mong isakripisyo habang ginagawa iyon. Ito ay tungkol sa pagpili kung alin ang una mong ililigtas at ano ang handa mong isakripisyo habang ginagawa iyon. Nakatitig si Mara sa salitang Lucena na tila unti-unting lumalaki sa papel habang umiikli ang hininga niya. Hindi niya marinig ang mga sasakyan sa paligid. Hindi niya maramdaman ang init ng araw na tumatama sa braso niya. Ang nakikita lang niya ay ang maliit na bahay nila sa Lucena na may lumang grill sa bintana, ang asul na kurtinang pinili ng nanay niya sa palengke dahil mas mura raw iyon kaysa sa floral, ang plastik na lalagyan ng bigas sa kusina, ang altar na may Santo Niño at kupas na litrato ng tatay niyang 7 taon nang wala. Nakita niya sa isip ang nanay niya na maagang nagwawalis sa harap ng bahay, ang bunso niyang kapatid na si Kiko na laging nakatapis lang ng tuwalya habang nagmamadaling pumasok sa review center. Ang mga detalyeng iyon, na desi simpleng mga piraso ng buhay, ngayon ay naging mga target. Napakapit siya sa papel hanggang kumulubot iyon sa kamay niya. Tawagan mo si Mama, sabi ni Vanji, mabilis at mariin. Sabihin mong umalis muna sila. Tumango si Mara pero hindi agad gumalaw. May parte ng isip niya na tumututol, hindi sa payo kundi sa epekto nito. Kapag tinawagan niya ang nanay niya at sinabing umalis, magsisimula ng maging totoo sa bahay nila ang panganib. Mawawala na ang huling ilusyon na pwede pa niyang ihiwalay ang pamilya sa gulong ito. Ngunit hindi na siya pwedeng magkunwari. Hindi matapos-tapos ang pag-ikot ng isip niya saan pupunta. Kanino makikituloy? Paano ipapaliwanag ng hindi nagpapanik si Mama? Anong sasabihin kay Kiko para sumunod agad at hindi makipagtalo? Mara, mas mahina na ang boses ni Joel ngayon, pero mas malinaw. Now na, napatingin siya rito at sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, hindi niya nakita ang lalaki na nangangatwiran para sa sarili niya, kundi isang taong talagang natakot sa lawak ng nangyayari. Hindi iyon kapatawaran, hindi rin pagtitiwala, pero sapat para kumilos siya. Kinuha niya ang cellphone at nanginginig na pinindot ang pangalan ng nanay niya. 3 ring bago sumagot, "Hello, anak," ang ordinaryo ng boses ni Aling Cora. May bahagyang hingal, marahil nagluluto o nagsasampay. "Ma," sabi ni Mara, at agad niyang naramdaman ang pagkapunit ng lalamunan niya. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi pa. Nasaan kayo ni Kiko? Nasa bahay. Bakit? Ang aga-aga, tumawag ka. May mahinang tunog ng telebisyon sa likod at tila may humuhuning takor. Gusto ni Mara na pumasok sa eksenang iyon at sirain ang lahat para iligtas sila, pero kailangan niyang maging maayos, maging malinaw, maging anak na may kontrol kahit wala na siya noon. "Ma, makinig ka sa akin. Huwag ka munang magtanong. Mag-impake kayo ni Kiko ng good for 2 days lang. Damit, gamot, IDS. Punta kayo kay Ninang Elsie sa Tayabas." Tahimik ang kabilang linya. Ramdam ni Mara ang confusion na dahan-daang nagiging kaba. "Bakit? Anong nangyari? Ma, please." Bumaba ang boses niya. "Gawin mo na lang muna. Sabihin mo may emergency sa trabaho ko at kailangan ko kayong wala muna sa bahay." "Anak, natatakot ako sa tono mo." Kumirat ang dibdib ni Mara. Gusto niyang sabihin ako rin, Maria. Gusto niyang maramdaman ang pagiging anak kahit saglit. Pero wala siyang oras para sa luho ng kahinaan. "Wala pong mangyayari kung aalis muna kayo. Pakiusap, huwag mo munang sabihin sa kapitbahay. Huwag mo ring i-post. Sabihan mo si Kiko na sumunod. Tatawag ako ulit mamaya." Sa huling pangungusap, biglang sumingit ang matagal ng nakasanayang hierarchy ng pamilyang Pilipino, ang anak na kailangang magdesisyon para sa magulang dahil siya ang nasa Maynila, siya ang may sweldo, siya ang laging inaasahang may alam. Isang anyo ng pagmamahal na may kasamang pagod, hiya, at tahimik na bigat. "Sige," sabi ng nanay niya sa wakas, ngunit alam ni Mara ang tunog ng pagpipigil ng luha sa boses nito. "Mag-iingat ka." Pagkaputol ng tawag, hindi niya agad naibaba ang cellphone. Nakahawak lang siya roon habang pinipilit huwag mabuwal ang loob niya. Sa tabi niya, nagsalita si Joel. "May sasakyan ako. Mapapauna natin ang info kay reporter habang umaandar na sila palabas ng Lucena."
Kapag kumalat na ang files sa tamang tao, mahihirapan na silang umaksyon ng tahimik. At kung sundan nila ang pamilya ko habang nagbibiyahe? Tanong ni Mara. Hindi iyon hysterical. Mas mapanganib ang tono, masyadong kalmado, masyadong diretso. Nagkatinginan sina Joel at Vanjie. Iyon ang problema sa mga plano. Laging may butas. Laging may cost. Tatawagan ko si Kiko diretso, sabi ni Mara bago pa sila makapagbigay ng half assurance na ayaw niyang marinig. Agad niyang pinindot ang kapatid niya. Sumagot ito ng may kabataan pang inis. Ate, nasa review ako, mamaya makinig ka, putol niya. Uuwi ka ngayon. Tapos aalis kayo ni Mama papuntang Tayabas. Huwag kang dadaan kung saan-saan. Ha, bakit? Anong nangyari? Narinig niya ang pagbabago ng tono ni Kiko, mula ordinaryong reklamo tungo sa tunay na pag-aalala. May problema lang. Huwag kang matapang. Huwag ka ring magpaka-imbestigador. Sumunod ka lang sa akin. Tahimik ang kapatid niya. Alam niyang sa katahimikang iyon ay may halo ng hiya at pride. Lalaking gustong magmukhang handa, pero alam din kung kailan seryoso ang ate niyang bihirang magpanik. Okay, sabi nito. Pauwi na ko. Pagbaba niya ng tawag, saka lang siya napaupo sa isang plastik na silya sa karinderyang halos hindi na niya namalayan kung paano niya narating. May naglalapag ng baso ng tubig sa mesa. Si Vanjie. Nanginginig ang mga daliri ni Mara nang hawakan niya iyon. Kailangan nating magdesisyon ngayon, sabi ng tiyahin niya. Hindi pwedeng pareho ang priority. Pamilya o paglabas ng files. Sabay nating susubukan, pero kailangan may una. Napapikit si Mara. Pamilya o paglabas ng files. Sa teorya, pwedeng sabihing pareho. Sa realidad, may oras lang para sa isang galaw na siguradong tututukan niya. Naramdaman niya ang bigat ng kultura at buhay na humuhubog sa sagot. Sa Pilipinas, ang pamilya ang una. Lagi, kahit mali ang kapatid, pamilya muna. Kahit lugi ang negosyo, pamilya muna. Kahit masira ang pangarap, pamilya muna. At malalim sa loob niya, iyon din ang reflex niya. Ngunit kung pamilya lang ang uunahin niya at hindi niya ilalabas ang files, babalik ang banta. Babalik ng babalik hanggat nasa kamay niya ang katotohanan at kaya nila siyang solohin. Ang tanging totoong depensa ay liwanag. Pero ang liwanag ay magdudulot din ng gulo. I-send natin ngayon, sabi niya sa wakas. Pero hindi buo sa iisang tao lang. Napatingin si Joel. Anong ibig mong sabihin? Hahatiin, sagot niya. Iba't ibang copy. Sa reporter mo. Sa legal aid na sinasabi ni tita. At sa isang tao sa pulis na hindi pa sigurado pero kailangan may official record. Kumunat ang noo ni Vanjie. Delikado yan. Lahat delikado, sagot ni Mara. Pero kapag iisa lang ang may hawak, iisa lang ang pwedeng patahimikin. Saglit na walang nagsalita. Sa likod ng counter, may sumisipol na mantika habang may nagpiprito ng itlog. Ang may-ari ng karinderya ay abala sa pagsandok ng lugaw sa mangkok ng isang estudyante. Walang may pakialam sa desisyon na ginagawa niya. At marahil iyon ang pinakatotoong bagay sa lahat. Sa pinakamalalaking sandali ng buhay ng tao, tuloy pa rin ang ibang mundo. May nagtitinda, may pumapasok, may nagtatawaran ng gulay. Hindi hihinto ang lungsod para sa moral dilemma mo. May laptop ka? Tanong ni Joel. Tumango si Mara. Sa boarding house. Babalikan natin. Hindi na pwedeng doon, singit ni Vanjie. Baka minamanmanan na. Tama, muling bumalik ang kabog sa dibdib ni Mara. Ang kwarto niya, ang maliit na lugar na dati niyang iniisip na kanya kahit pa inuupahan lang, ay malamang hindi naligtas. Naisip niya ang damit niyang nakasampay, ang mug na may chip na gilid, ang maliit na notebook ng expenses niya sa drawer. Mga ordinaryong bagay na baka hindi na niya makuha. Napakasakit mawalan ng bahay, kahit pansamantala lang, lalo na kapag wala ka namang ibang matatawag na tirahan. May computer shop sa kabilang barangay na kilala ko, sabi ni Joel. May private cubicles sa taas. Hindi sosyal, pero mabilis ang internet. At paano natin malalaman na hindi ka rin nila ibinenta? Tanong ni Vanjie, walang paligoy. Tumama iyon kay Joel. Kitang-kita ni Mara ang pagbigat ng mga mata nito. Pero imbes na magalit, tumango lang ito. Hindi nyo malalaman. Kaya tama kayo kung hindi kayo maniwala. Pero kung gusto nyong mabuhay ang laman niyan, kailangan natin ng bilis. Naramdaman ni Mara ang sikip sa dibdib na hindi na lang galing sa takot kundi sa sakit ng katotohanang oo nga,
Kahit hindi niya mapagkatiwalaan ng buo si Joel, kailangan pa rin niya itong gamitin sa puntong ito. Iyon ang pinakamaruming parte ng laban. Wala kang luxury na pumili ng purong kakampi. Pumipili ka ng pinakamaliit na peligro sa hanay ng mga taong may bitbit ding sariling sala. Sasama ka, sabi niya kay Joel. Pero sa harap ka lang. At kapag may isang galaw kang kakaiba, iiwan kita. Tumango si Joel, walang depensa. Okay. At hindi mo hahawakan ang USB. Okay. Tumayo si Mara. Pakiramdam niya ay may pako sa tuhod niya, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Umalis sila sa Carinderia nang hindi na nililingon si Celeste. Ngunit paglabas nila sa kanto, wala na ang abogado. Nandoon pa rin ang bakas ng SUV sa isip nila, ngunit ang mismong sasakyan ay wala na. Iyon ang mas nakakatakot, ang banta na hindi na kailangang ipakita ang sarili para manatili. Habang naglalakad sila papunta sa mas mataong bahagi ng kalsada para makahil ng tricycle, napansin ni Mara na mas maingay na ang umaga. May tumatawad sa prutas, may delivery truck na umatras ng paulit-ulit, may batang pinapagalitan dahil hindi pa nag-aalmusal. Gusto niyang mainggit sa ordinaryong pag-aaway ng mag-ina sa tabi. Gusto niyang magkaroon ng problemang ganoon kaliit. Sumakay sila sa dalawang magkaibang tricycle. Si Vanjie kasama niya, si Joel sa likod, ilang metro ang pagitan, para hindi halatang magkakasama. Habang umaandar ang tricycle, naramdaman ni Mara ang vibration ng makina sa talampakan niya at ang amoy ng lumang upuan na binabad sa pawis at araw. Pinapanood niya ang mga poste, estero, tindahan ng cellphone, pawn shop, at mga tarp ng politiko na lumalagpas sa paningin niya. May isa roong may mukha ni Councilor Benjo, nakangiti, may slogan tungkol sa malasakit. Napatawa siya ng mapait, malasakit. Ilang beses ginamit ang salitang iyon para pagtakpan ang transaksyon. Pagdating nila sa computer shop, makitid ang hagdan paakyat. Madilim at amoy yosi kahit may karatolang bawal manigarilyo. Sa taas ay may 10 cubicles, may manipis na divider, at may mahinang ugong ng aircon na hindi sapat ang lamig. May ilang estudyanteng nagpiprint ng thesis at may 2 binatilyong nakatutok sa online game. Walang sino man ang tumingin ng matagal sa kanila. Mabuti iyon. Pumasok sila sa pinakadulong cubicle. Kinuha ni Mara ang USB mula sa tahi ng bag niya, dahan-dahan, na para bang nagbubunot ng tinik na nakabaon mismo sa laman. Isinaksak niya ito sa computer. Habang lumalabas ang file sa screen, parang bumalik ang lahat ng kaba ng nakaraang magdamag. Ano ang pangalan ng reporter? Tanong niya. Nico Alvarez, sabi ni Joel. Investigative desk sa isang independent news site. Hindi siya mainstream TV, pero mas safe kasi sanay sila sa digital backups at encrypted comms. At legal aid, si Attorney Belen Serrano, sagot ni Vanjie. Kapatid ni Doc Liza. Tumango si Mara. Inayos niya ang mga attachments. Pinili ang spreadsheet, ang PDF, ang audio. Hindi buo ang kamay niyang steady. Paminsan-minsan ay dumaikit ang daliri niya sa malingki. Pinupunasan niya ang pawis sa palad niya sa maong. Anong subject line? Tanong ni Joel. Huwag masyadong obvious. Saglit na nag-isip si Mara. Ang simpleng bagay na iyon ay biglang mukhang napakahalaga. Sa huli, tiny pay niya, if anything happens. Hindi melodramatic, hindi rin sobrang neutral. Sakto lang para mapansin, pero hindi agad ma-flag bilang obvious na pasabog. Sa body ng email, ilang minuto siyang nakatitig lang sa puting espasyo. Paano isinusulat ng ordinaryong tao ang isang bagay na kayang magpabagsak ng mga tao, at baka magpabagsak din sa kanya? Sa dulo, maikli lang ang isinulat niya. Hindi siya nagpakabayani, hindi siya nagpakalinis. I received this from a dying man after an attack. I am not a journalist. I do not know who to trust. This may be related to corruption, hospital cover-ups, and witness silencing. Please secure copies first before contacting me. Binasa niya iyon ng 2 ulit. May English dahil mas formal, mas may distansya, mas parang dokumento at hindi pagmamakaawa. Ngunit sa loob niya, Tagalog ang totoong sigaw, tulungan niyo ako, pero huwag niyo akong ipamigay. Ipinadala niya ang una kay Nico. Ang pangalawa kay Attorney Belen. Ang pangatlo, matapos ang mahabang pag-aatubili, sa opisyal na email ni PO2 Reyes na nakita niya sa complaint slip na ibinigay sa kanya kagabi. Nang mapindot ang send sa huling email, parang may naputol sa loob niya at may kasabay na bagong bigat na pamatong.
Tapos na. O nagsisimula pa lang. May proof ba na nasend? Tanong ni Vanji. Tumango si Mara at pinicturean agad ang sent confirmations gamit ang cellphone niya. Gumawa rin siya ng bagong cloud folder at in-upload ang copies doon. Sobrang bagal ng upload, at bawat porsyento ay parang isang taon. Nasa 68% pa lang nang tumunog ang cellphone ni Joel. Sumulyap ito sa screen, saka namutla. Sino? Tanong ni Mara. Boss ko. Sagutin mo. Nagdalawang isip si Joel pero sinagot din sa speaker, mahina ang volume. Sir, mula sa kabilang linya, boses ng isang lalaking halatang nagpupuyos pero pilit kinakalma ang sarili. Nasaan ka? Field po. Huwag mo akong gawing tanga. Hinahanap ka ng opisina ni Counselor. Anong ginawa mo? Napatingin si Mara kay Joel. Hindi agad ito nakasagot. Sir, may kailangang ayusin. Wala ka nang aayusin. Bumalik ka dito ngayon din at huwag mo nang isama ang pangalan namin sa kabaliwan mo. Naiintindihan mo ba? Napapikit si Joel. Sir, may pamilya ka rin ba o wala? Dahil kung meron, isipin mo nang mabuti sino ang binabangga mo. Naputol ang tawag. Ilang segundo, tanging ugong ng CPU at mahinang pag-click ng mouse sa kabilang cubicle ang narinig nila. Nakatitig si Mara kay Joel. May pamilya ka rin ba o wala? Ibang bersyon ng parehong taning. Sa bansang ito, laging pamilya ang panaling gamit para pahintuin ang tao. Ngunit may kakaibang epekto ang narinig niyang iyon. Hindi lang siya ang tinatamaan. Hindi lang siya ang may leverage sa likod. At sa gitna ng lahat, bigla niyang naunawaan ang isa pang mapait na katotohanan, kapag pinili mong gumawa ng tama sa bulok na sistema, hindi lang sarili mo ang ibinibigay mo sa apoy. Dinadamay mo rin ang mga taong nakapaligid sa'yo, kahit guilty man sila sa ibang antas. Nang umabot sa 100% ang upload, saka siya huminga ng buong lalim sa unang pagkakataon mula umaga. Kailangan natin ng lugar, sabi ni Vanji. Hindi na tayo pwedeng pabalik-balik sa parehong area. May condo unit ang kaibigan ko sa Mandaluyong na walang tao ngayon, sabi ni Joel. Agad tumigas ang mukha ni Mara. Hindi, wala muna sa mga kakilala mo. Tumango si Joel, na parang inaasahan na ang pagtanggi. May lumang apartment si Doc Liza malapit sa Santa Mesa, sabi ni Vanji. Hindi maganda, pero discreet. Doon, sabi ni Mara. Tumayo siya at maingat na hinugot ang USB. Tiningnan niya ito ng ilang segundo. Ang liit-liit pa rin. Halos nakakatawa. Isang napakaliit na bagay na kayang magpagalaw ng mga sasakyan, abogado, text threats, at mga desisyong hindi na mababawi. Bigla niyang naisip si Arman. Hindi bilang simbolo, kundi bilang tao. Baka may nanay rin ito. Baka may kapatid. Baka may utang. Baka takot na takot din ito bago ito tuluyang bumagsak. At sa unang pagkakataon, hindi lang awa ang naramdaman niya para rito. Galit din. Dahil iniwan nito ang pasan sa kanya. Dahil sa isang iglap, ginawa siya nitong sisidlan ng sarili nitong konsensya. Ngunit sa likod ng galit ay may mas tahimik na pag-amin, kung hindi niya iyon tinanggap, may ibang pamilyang gaya nila ang mananatiling walang pangalan sa mga papel. Tara na, sabi niya. Pero bago sila makalabas ng cubicle, nag-vibrate ang cellphone niya. Unknown number. Hindi niya sana sasagutin. Pero may kung anong humila sa daliri niya. Pag-hello niya, ilang segundong static muna, saka isang pamilyar na boses. Hindi boses ng kaibigan. Hindi boses ng kaaway, boses ng pulis, si PO2 Reyes. MS, Mara, sabi nito, mababa at mabilis. Nakuha ko ang email mo. Huwag kang magtiwala sa station namin. May nagpiprint na ng pangalan mo. May nagpiprint na ng pangalan mo. Parang naging mas makitid ang cubicle sa computer shop. Ang humuhuning CPU sa ilalim ng mesa, ang pagkalansing ng keyboard sa kabilang cubicle, ang mahinang tawa ng dalawang binatilyong naglalaro ng bar ilan sa online game lahat ng tunog ay biglang lumapit, naging mas matalas, mas nakakairita, parang may nagsasabing kahit gaano kalaki ang nangyayari sa loob ng katawan niya, tuloy pa rin ang normalidad ng ibang tao. Hinigpitan ni Mara ang hawak sa cellphone. Bakit mo ko tinatawagan? Tanong niya, mababa ang boses. Hindi niya tiningnan sina Vanji at Joel agad. Ayaw niyang makita nila ang takot sa mukha niya bago pa niya ito mapigilan. Sa kabilang linya, maiksi ang hinga ni Reyes. Parang nagtatago rin. Dahil binasa ko yung email mo bago pa nila ma-forward.
At dahil may dalawang pangalan sa listahan na nakita ko na sa station before. Kapag nagtanong ka pa sa akin ngayon, pareho tayong delikado. Lumabas ka dyan. Huwag sa main road. May reporter na hinahanap ka rin yata. Hindi na niya natanong kung mabuti ba o masama ang huling sinabi nito dahil bumilis ang boses ng pulis. At isa pa, yung bangkay kagabi, hindi na aksidente ang labas sa official note. Attempted robbery ang ipapalabas. Naiintindihan mo ba? Nag-init ang likod ni Mara. Attempted robbery. Ganoon lang kabilis. Ganoon lang kadaling putulin ang katotohanan at tahiin sa papel ang bersyong gusto ng may kapangyarihan. Bakit mo ginagawa ta? Tanong niya, halos wala ng oras. Sa kabilang linya, may maikling katahimikan. Nang sumagot si Reyes, iba na ang bigat ng boses nito. Dahil may kapatid akong namatay sa public hospital noong 2019. At hanggang ngayon hindi ko mapatunayan kung bakit. Naputol ang tawag. Naiwan si Mara na nakatingin sa itim na screen ng cellphone niya, na parang nandoon pa rin ang huling pangungusap kahit wala na ang boses. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang ginawa kundi huminga. Papasok, palabas, papasok, palabas. Ang galit niya ay hindi sumabog. Mas masama, pumirmi ito. Naging malinaw. Anong sabi? Tanong ni Vanjie. Tumingin si Mara sa tiyahin niya, saka kay Joel. May printout na ng pangalan ko sa station. At attempt robbery na raw ang official line sa pagkamatay ni Arman. Kitang-kita niya ang panginginig ng panga ni Vanjie. Hindi ito gulat, mas malapit sa pagkasuka sa predictability ng kabulukan. Si Joel naman ay napabuntong hininga at napahawak sa gilid ng mesa, para bang gusto nitong magalit pero alam na wala ng saysay ang simpleng galit sa puntong ito. Umalis na tayo, sabi niya. Tumango si Mara. Mabilis nilang tinanggal ang USB, binura ang temporary files, at pinatay ang session. Habang bumababa sila sa makitid na hagdan ng computer shop, bawat yapak ni Mara ay may kaakibat na pakiramdam na baka may naghihintay sa baba. Baka may nakamasid sa tapat. Baka ang pagbukas niya ng pinto ay pagbukas din sa susunod na yugto ng panganib. Paglabas nila, sinalubong sila ng maliwanag na tirik na araw na tila bastos sa sobrang normal. May tindero ng fishbowl na sumisigaw ng mainit-init pa. May batang umiiyak dahil ayaw magpahila ng nanay. May delivery rider na abalang nagche-check ng address. Ganito ang lungsod, walang pakialam kung sino ang hinahabol at sino ang mabubunyag. Magkahiwalay tayo ng sakay, sabi ni Vanjie. At huwag diretso sa apartment. Iikot muna tayo. Hindi tumutol si Mara. Pagod na ang katawan niyang magproseso ng maraming argumento. Pero sa loob niya, mas maraming bagay ang gumagalaw kaysa dati. Nasa ending window na ng laban nila ang lahat, kahit hindi niya ito iniisip sa mga terminong ganoon. Ramdam niya lang na paubos na ang puwang para sa pag-uurong sulong. May nailabas na, may nakatanggap na, may nakakaalam na sa presinto. May banta na sa pamilya niya. Ang tanong na lang ay hindi na kung paano maiiwasan ang gulo, kundi anong klase ng wasak ang matitira pagkatapos. Sumakay sila ng jeep na pasanta. Mesa, siksikan, mainit, amoy pawis, diesel, lumang foam ng upuan, at mumurahing pabango. Umupo si Mara sa dulo, nakatapat sa bukas na bintana. Pumapasok ang alikabok at hangin na mainit na parang mula rin sa tambutso. Sa tabi niya, may mag-ina na pabulong nag-uusap tungkol sa pambayad sa proyekto sa school. Sa tapat, may construction worker na nakatulog agad, nakabuka ang bibig sa pagod. At doon, sa gitna ng pinakasimpleng larawan ng commuting life sa Metro Manila, naramdaman ni Mara ang bigat ng lahat ng sistemang nakasakay rin sa jeep na iyon kahit hindi nakikita. Ang mga pasaherong ito, ilan kaya sa kanila ang napilitan ng manahimik para lang makatawid sa isang mabagal na proseso? Ilan ang nagpasalamat pa sa backer para ma-admit ang kamag-anak nang hindi alam na may ibang naisantabi kapalit yun? Ilan ang nagbayad sa barangay, sa opisina, sa clerk, sa guard, sa staff, para gumalaw ang papel? Ang listahang hawak niya ay hindi lang listahan ng salarin. Isa rin itong salamin ng bansang sanay mamuhay sa palakasan hanggang sa hindi na mapansin kung saan nagsisimula ang krimen at saan nagtatapos ang diskarte. Bumaba sila sa may isang lumang palengke at naglakad pa sa makipot na eskinita papunta sa apartment ni Doc Liza. Lumang two-story building iyon, may kupas na berdeng pintura at grills na kinakalawang nasa gilid. Sa ibaba, may tindahan ng mga school supplies at Xerox. Sa itaas,
4 na pinto, 2 ang may nakasampay na tuwalya, 1 ang sarado, at ang pinakahuli ang binuksan ni Vanjie gamit ang maliit na susi na ibinigay sa kanya kanina sa isang mabilis na meet-up sa labas ng convenience store. Pagpasok nila, sumalubong ang amoy ng nakasarang lugar, bahagyang alikabok, lumang kahoy, at konting amoy ng mothballs. Maliit lang ang apartment, may folding bed, plastic na mesa, 2 silya, maliit na ref na walang laman, at bintanang kita ang likod ng mga gusali at sampayan ng kapitbahay. Wala itong comfort ng bahay, pero sa sandaling iyon, mahalaga lang na may pinto at may ilang oras silang di nakikita. Hindi agad umupo si Mara. Nilaibat muna niya ng tingin ang buong unit, parang tinitimbang kung pwede ba siyang huminga rito. Nang masigurong sarado ang pinto at kurtina, saka lamang siya dahan-daang umupo sa folding bed. Noon lang niya naramdaman ang pagod sa tunay na anyo nito, hindi pagod na aantukin ka, kundi pagod na pinagsamang takot, puyat, at decision-making na parang pandurog ng kalamnan. Sumandal siya sa pader, humigpit ang likod niya sa malamig na semento. Tatawagan ko si Doc Liza, sabi ni Vanjie, lumayo sa tabi para magkaroon sila ng pribadong espasyo kahit maliit ang lugar. Naiwan sina Mara at Joel sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa mga pananakot kanina. Nakaupo si Joel sa kabilang silya, nakayuko, nakasandal ang mga sikos sa tuhod. Mukha na itong mas matanda kaysa kahapon. Hindi dahil sa balbas o ilaw. Dahil may mga desisyong kapag dumating, pinapatanda ang mukha ng tao sa loob lang ng ilang oras. Hindi agad siya kinausap ni Mara. Tiningnan lang niya ito. At sa haba ng katahimikan, mas marami siyang naisip kaysa sa anumang sigaw na pwedeng ilabas. Naalala niya ang unang beses na dinala siya ni Joel sa isang maliit na tapsihan sa timog pagkatapos ng overtime. Naalala niya kung paano siya nito pinatawa gamit ang pangit na impression ng boss niya. Naalala niya ang unang beses na pinuntahan siya nito sa boarding house na may dalang gamot nang may trangkaso siya. Totoo lahat ng iyon. At totoo rin ang nakikita niya ngayon, ang mga koneksyon, ang pagkakadikit sa makinang ito, ang mga pag-iwas, ang mga bagay na hindi tinatanong. Ang problema sa pag-ibig ay hindi nito binubura ang ebidensya. Ginagawa lang nitong mas mahirap tingnan ng diretso. Ilang beses, tanong niya sa wakas, nagtaas ng tingin si Joel. Ano? Ilang beses mo akong kinakausap na alam mong may mga bagay kang hindi sinasabi. Napapikit si Joel. Hindi na ito nagkunwaring hindi naiintindihan. Marami. Mas masakit ang tapat kaysa palusot. Noong una, akala ko normal lang. Yung tipong may sponsors, may endorsements, may request sa office. Tapos lumalaki na. May kailangang ipaabot, may kailangang intindihin, may utang na loob, bawat pabor, may kapalit. Tapos dumarating na sa puntong hindi mo na maalala kung alin ang unang mali kasi ang dami mo nang sinabing sige na nga. Tahimik na nakinig si Mara. Ang salitang utang na loob ay muli na namang umikot sa pagitan nila, pero ngayon ay mas marumi. Hindi na ito simpleng pasasalamat. Isa na itong currency ng kontrol. At ako, tanong niya, ano ko doon? Nanginginig ang panga ni Joel. Ikaw lang yung parte ng buhay ko na hindi ko gustong isama. Kaya siguro mas lalo kitang nilayuan sa mga panahong alam kong lumalala. Iniisip ko kapag mas kaunti kang alam, mas ligtas ka. Napatawa si Mara ng maiksi, pagod, walang saya. Classic, alam ko. Hindi mo alam. Tumayo siya. Hindi malakas ang boses niya, pero mas tumatama iyon dahil kontrolado. Hindi mo alam ang pakiramdam ng babaeng laging pinapahintay, laging pinag-i-adjust, laging binibigyan ng kulang na impormasyon para daw protektado. Alam mo kung ano iyon. Pag-aalis sa akin ng karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Ginawa mo akong taong dapat lang sumunod sa bersyong gusto mong ibigay. Hindi sumagot si Joel. Tinanggap lang ang bawat salita na para bang alam niyang huli na para mga tuwiran. Sa may bintana, narinig ni Mara ang mga batang naglalaro sa eskinita, may sumisigaw ng tayaka. At may tumatawang malakas. Muli, ang ordinaryong buhay ng iba ay parang salamin ng mga nawawala sa kanya. Mahal kita noon, sabi niya. Hindi mahal pa rin. Napansin ni Joel iyon. Kitang-kita niya kung paano tumagos. At siguro may bahagi pa ring may pakialam. Pero hindi na sapat iyon para bumalik sa dati. Huminga ng malalim si Joel, tumango, saka pinunasan ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Hindi ko hihingiin yun. Saglit na tumahimik si Mara.
Nakakagulat na sa gitna ng lahat, may isang piraso ng ginhawang dulot ng malinaw na pagputol. Masakit, oo, pero hindi na malabo. Hindi na siya kailangang mabuhay sa pagitan ng duda at pag-asa. Pagbalik ni Vanjie mula sa pinto, may hawak itong cellphone at mas mapatla ang mukha kaysa kanina. Nakausap ko si Doc Liza, sabi nito. Nasa clinic siya with Attorney Belen. Nakuha na nila yung email. At may isa pang balita. Hindi na hinintay ni Mara na tanungin pa niya. Alam niyang hindi maganda. Tumawag si Nico Alvarez, patuloy ni Vanjie. Sinusubukan na nilang i-verify ang documents. At may isang pamilya na umamin off-record na pinapirma sila sa affidavit matapos mamatay ang anak nila sa ospital. Naramdaman ni Mara ang kakaibang halo ng lungkot at ginhawa. Hindi dahil may namatay, kundi dahil ang katotohanan, na Daisy nakasiksik lang sa USB, ay unti-unti nang nagkakaroon ng ibang bibig. Hindi na lang siya ang may hawak, ngunit kasabay niyon ay mas lumalaki ang apoy. At ang masama, dagdag ni Vanjie, naglabas na raw ng statement ang office ni Counselor. Fake documents daw. Smear campaign bago ang filing season. Siyempre, ganito rin iyon. Denial. Politicization. Atake sa motibo. Napabuntong hininga si Mara at napasandal muli sa pader. Expected. Hindi lang yun, sabi ni Vanjie, mas mahina na ngayon. May nagpunta raw sa bahay mo sa boarding house. 2 lalaki. Tinanong si Aling Tessie kung kailan ka babalik. Muling kumirat ang tiyan ni Mara. Kahit alam na niyang hindi na siya pwedeng bumalik roon, iba pa rin kapag nakumpirma. Iyong maliit na kwarto niyang inuuwian, na pinaghirapan niyang gawing tahanan sa abot ng kaya ng sweldo, ay hindi na kanya. Nawala iyon nang hindi man lang siya nakapag-impake. Si Mama, tanong niya agad. Tinawagan ko rin, sabi ni Vanjie. Nakaalis na raw sila sa bahay. Nasa biyahe na papuntang Tayabas. Pumikit si Mara at doon lang niya pinayagang lumabas ang ilang luha. Hindi hagulgol, hindi drama, tahimik lang na pag-agos mula sa sobrang higpit ng pagkapit niya sa sarili. Pinunasan niya agad, walang energy para sa mahabang pagbagsak. May isa pa tayong kailangang gawin, sabi ni Joel bigla. Parehong napatingin sa kanya sina Mara at Vanjie. Anong kailangang gawin? Lumabas si Mara. Kumunat ang noo ni Vanjie. Anong ibig mong sabihin? Hindi literal na press con agad, paliwanag ni Joel, maingat. Pero kung mananatili siyang shadow source lang, mas madali siyang burahin o gawan ng kwento. Kailangan may controlled appearance. Sa lawyer, sa reporter, maybe statement on record. Hindi full exposure ng location. Pero enough para kapag may nangyari sa kanya, alam ng tao kung saan titingin. Tahimik si Mara. Alam niyang may punto si Joel. Kapag nanatili siyang walang mukha, pwede siyang gawing imbento. Pwedeng sabihin na fabricated ang source. Pwedeng itaboy ang lahat sa anonymous lies. Ngunit ang pagharap sa liwanag ay ibang uri ng pagkawala. Kapag ginawa niya iyon, wala nang babalik sa private niyang buhay. Ang pangalan niya ay pwedeng umikot sa balita, sa social media, sa opisina, sa barangay, sa probinsya. Ang nanay niya ay tatanungin ng kapitbahay. Ang kapatid niya ay titingnan sa review center. At siya, kailanman, ay hindi na simpleng accounting staff na umuuwi sa boarding house na may hawak na fishbowl at milk tea. Hindi ko kaya ngayon, sabi niya ng tapat. Hindi pa. Tumango si Joel. Okay, pero malapit na tayong mawalan ng control sa timing. Tama na naman. Nakakainis kung paanong kahit nasira na ang tiwala niya rito, may mga bagay pa rin itong nasasabi na totoo. Sa hapon, nagdilim ang langit sa labas ng bintana. Pumalo ang maagang ambon sa yero ng katabing bahay. Sa loob ng maliit na apartment, nagsusumiksik ang amoy ng ulan, alikabok, at instant noodles na niluto ni Vanjie sa maliit na electric kettle. Kumain si Mara ng ilang subo pero halos hindi niya malasahan. Nasa ibang level na ang gutom niya gutom sa katiyakan, sa pagtatapos, sa simpleng kakayahang matulog nang hindi nagbabantay ng pinto. Bandang 5:00, tumawag si Nico Alvarez sa secured line na ibinigay ni Joel. Nasa speaker ang tawag pero mababa ang volume. Verified enough, sabi ng reporter, mabilis at profesional ang tono. May matching name sa procurement logs at hospital records. May isang dating staff na willing magsalita off-cam. We can publish tonight with red actions, or tomorrow morning with one on-record witness. Nagtama ang mga mata ni Mara at Vanjie.
Nasa kanila na ang desisyon. Isa na namang putol. Isa na namang punto ng no clean solution. Kapag tonight, tanong ni Mara, mas kaunti ang oras nilang magse-press, sagot ni Nico. Pero mas magulo, mas raw. Kapag morning, mas buo ang package. Pero may oras silang gumalaw. At kung on-record witness, mas malakas, mas delikado. Umupo si Mara ng mas tuwid. Naririnig niya ang ulan sa labas, ang pagpatak nito sa grills at plastic sa bubong ng kapitbahay. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ng nanay niya, ni Kiko, ni Arman, ni Vanji, ni Joel. Walang magandang opsyon. May ops yung mas mabilis. May ops yung mas matibay. May ops yung mas protektado ang ilan at may kapalit sa iba. Tonight, sabi niya sa wakas. At hindi muna ako on record. Tumango si Vanji, bagaman may lungkot sa mukha nito. Nauunawaan nito. Ang pagpili ni Mara ay hindi kaduwagan. Ito ay taktika ng isang ordinaryong taong nauubos na pero kailangan pa ring mamili ng buhay pa. May isang kondisyon, dagdag ni Mara. Isama ninyo ang pattern. Hindi lang pangalan ng politiko. Isama ninyo yung hospital silence, yung witness payments, yung system. Iyon ang balak, sagot ni Nico. At isa pa, maghanda kayo. Pag lumabas ito, may kasunod. Pagkaputol ng tawag, hindi na muling nagsalita si Mara ng ilang minuto. Pinanood lang niya ang ulan habang lalong dumidilim ang langit. Sa ilalim ng dilim na iyon, pakiramdam niya ay unti-unti ring nabubuo ang isang bagong anyo ng sarili niya, hindi mas matapang ng buo, hindi mas malinis, hindi bayani. Mas pagod, mas sugatan, mas malinaw lang kung hanggang saan ang kaya niyang panindigan at ano ang hindi na niya pwedeng balikan. Nang tumunog ang unang notification bandang 7:00, sabay-sabay silang napatingin sa mga cellphone nila. May live na ang storya. May screenshot ng headline. May pangalan ni Councilor Benjo. May reference sa leaked disbursement records. May anonymous witness. May hospital procurement anomalies. At halos kasunod yun ay sunod-sunod na ang tawag, mensahe, at alerts. Tuluyan nang nabuksan ang pinto. Wala nang babalik. Sa dilim ng maliit na apartment, nakaupo si Mara habang ang screen ng cellphone niya ang tanging maliwanag sa mukha niya. Hindi siya nakangiti, hindi rin siya umiiyak. Sa halip, naramdaman niya ang isang mabagal, masakit na paghinga ng katotohanan na ilabas na nila. Pero ang kapalit ay nagsisimula palang dumating. Hindi pa lumilipas ang 2 minuto ay sunod-sunod nang pumasok ang mga mensahe sa cellphone ni Mara. Tila buhos ng ulan na biglang humahampas sa bubong pagkatapos ng ilang sandaling ambon lang. May unknown numbers. May missed calls mula sa opisina niya. May text si Aling Tessie na puro mali ang baybay sa pagmamadali. Mara, wag ka muna bumalik, may mga tao dito nagtatanong. May message si Len, ang pinsan niya, na may screenshot ng article at 3 tanong mark. May tawag ang nanay niya na agad niyang sinagot bago pa man ito maputol. Anak. Halos mabasag ang boses ni Aling Chorus sa kabilang linya. Maingay ang paligid nito, tila nasa terminal o labas ng isang bahay na hindi kanila. Ano ba tong nakikita namin? Ikaw bata, ikaw ba yung sinasabi nilang witness? Isinara ni Mara ang mga mata niya. Ito na iyon. Ang sandaling hindi na mapaghihiwalay ang personal at publiko. Ang sandaling ang panganib na kanina ay nasa loob lang ng maliit na apartment ay nakapasok na sa screen ng mga taong mahal niya. Ma, makinig ka sa akin. Nasa ligtas ba kayo? Nasa bahay kami ni Ninang Elsie. Kakadating lang. Pero anak, bakit may pangalan ng lungsod, ng ospital, ng safe ba kayo? Ulit niya, mas madiin. Narinig niya ang paghigop ng hangin ng nanay niya, ang pilit na pagpigil sa sarili nitong magpanik para masagot ang tanong na dapat ay siya ang tinatanong. Oo, nandito si Kiko, nakalock pinto, sa gilid. Narinig niya ang boses ng kapatid niyang sumisigaw, "Ate, anong nangyayari?" Kumirat ang dibdib niya. Gusto niyang sumagot ng buo, gusto niyang sabihin ang lahat para wala nang pagtatago sa loob ng sarili niyang bahay, pero alam niyang kapag nagsimula siya, baka hindi na niya makontrol ang takbo ng takot sa kabilang linya. Ma, huwag muna kayong lalabas. Huwag sisigat sa hindi kilala. At pakiusap, huwag kayong makikipag-usap sa kahit sinong magtanong tungkol sa akin. Kahit sinabing pulis, kahit media. Anak, may ginawa ka bang masama? Tanong iyon ng isang ina na hindi naman inaakusahan ang anak kundi humihingi ng direksyon kung paano niya ito ipagtatanggol sa sariling isip.
Napabuka ang bibig ni Mara, pero bago siya makasagot ay naunahan siya ng luha sa lalamunan. Wala po, sabi niya, at iyon ang isa sa iilang bagay na malinaw. May nakita lang ako na hindi dapat itinatago. Mahabang katahimikan. Sa dulo niyon ay narinig niya ang paghinga ng nanay niya, mabigat, nanginginig. Mag-ingat ka. Kahit ano pang tama mo, mag-ingat ka. Pagkababa niya ng tawag, hindi niya agad naibaba ang kamay niya. Nakatitig lang siya sa cellphone na para bang may makukuha pa siyang lakas mula sa mainit nitong screen. Sa kabilang bahagi ng silid, si Vanjie ay kausap si Doc Liza sa telepono, mabilis ang usapan, puno ng legal terms, pangalan ng mga dokumento, at mga salitang preservation, affidavit, protective filing. Si Joel naman ay nakatayo sa may bintana, sumisilip sa manipis na pagitan ng kurtina at grills, parang sanay ng bantayan ang labas kapag alanganin ang sitwasyon. Napansin niyo ni Mara, isa na namang bagay na hindi niya dati bibigyan ng kahulugan pero ngayon ay mahirap nang hindi basahin. Marami ba siyang gabing ganito? Ilang beses na ba siyang nasa waiting game sa mga anino ng mga taong mas makapangyarihan sa kanya? Ilang beses na ba siyang tumayo sa tabi ng bintana habang ibang tao ang pinag-uusapan ang magiging kapalaran? Tumawag si Nico muli bandang 8:00. The story's spreading, sabi nito. May 2 ibang outlet nang kumukuha ng pick-up. May Hospital Union page na nag-share. May trolls na rin. Expected. May pangalan ko ba? Tanong agad ni Mara. Wala pa sa piece namin. Pero may mga nagdodocs na sa comments, unverified pa lang. Kailangan mong magdesisyon son kung magtatago ka pa rin o mauuna kang magsalita sa mas maayos na paraan. Hindi ko pa kaya. Gets ko. Pero listen, sabi ni Nico, mas mababa ang boses ngayon. Kapag hinayaan mong ibang tao ang bumuo ng kwento mo, mas mahirap bawiin. At base sa galaw nila, susubukan ka nilang gawing political operator o girlfriend ng kung sinong source, o kaya fixer. Iyon lagi ang pattern. Napatitig si Mara sa malamig na sahig. Girlfriend, fixer, political operator. Hindi pa man nagsasalita ang makina, alam na niya ang mga paraan nito ng pagbure sa babae. Ibababa ka sa relasyon, sa karakter, sa motibo. Gagawin kang pabigat sa sarili mong istorya. Pag-iisipan ko, sabi niya. Wala kang maraming oras, sagot ni Nico, pero wala itong himig ng panunulak. Katotohanan lang. Pagkababa ng tawag, tiningnan siya ni Vanjie. Tama siya, alam ko. At, sumandal si Mara sa pader at ibinaba ang ulo niya. Sa kisame, may maliit na crack na hugis ugat. Pinagmasdan niya iyon na para bang may maisasagot iyon sa kanya. Ang paglabas sa liwanag ay hindi na lang tungkol sa tapang. Tungkol ito sa uri ng pagkawala na matatanggap mo. Kapag nagsalita siya, posible na mas maging mahirap silang dalawin ng tahimik. Ngunit mas magiging target din siya sa harap ng publiko. Ang mukha niya, ang boses niya, ang pangalan niya lahat magiging bahagi ng ingay na hindi na pwedeng bawiin. Kapag ginawa ko yun, sabi niya ng dahan-dahan, wala na akong babalikan. Minsan totoo yan, sagot ni Vanjie, at kitang-kita ni Mara na hindi ito nagsasalita bilang tiyahin lang kundi bilang babaeng matagal ding naipit sa pagitan ng trabaho, hiya, at konsensya. Pero minsan din, yung akala mong babalikan mo, wala na rin naman talaga. Masakit dahil totoo. Naisip ni Mara ang opisina niya. Ang maliit na accounting firm sa Quezon City na may amoy ng papel, 3-in-1 coffee, at printer ink. Ang cubicle niyang may maliit na cactus na regalo ng office mate. Ang supervisor niyang mapuna pero predictable. Sa isip niya pa lang, alam na niyang hindi na siya makakabalik roon bilang dati. Hindi dahil legal na bawal, kundi dahil ang tingin sa kanya ng mga tao ay hindi na magiging payak. Magiging usap-usapan siya. Maging totoo man o imbento ang marinig nila, may distansyang mabubuo na hindi na mabubura. Bandang 9:00, dumating si Doc Liza at si Attorney Belen. Binuksan ni Vanjie ang pinto ng 3 beses munang sumilip sa peephole. Si Doc Liza ay nasa early 40s, maikling buhok, walang arte ang kilos, at may dalang brown envelope at isang paper bag ng tinapay. Si Attorney Belen naman ay mas tahimik, manipis ang frame, nakasimpleng blouse at slacks, at ang mata nito ay iyong uri ng matang sanay tumingin sa tao ng diretso nang hindi lumalaban ang ego. Pagpasok nila, walang dramatic entrance. Walang mahahabang hello. Agad nilang inayos ang maliit na mesa, inilapag ang laptop,
at tinanong si Mara ng sunod-sunod pero malinaw na mga bagay. Ikaw ba ang tumanggap ng USB? May nagtangkang kumuha sa'yo ng direkta. Sinong nakaalam na nasa iyo? Na-forward mo na ba ang lahat ng kopya? Bawat tanong ay hindi para batasin siya, kundi para ayusin ang order ng isang gulong matagal nang umiikot. Habang sumasagot si Mara, napapansin niya ang sarili niyang boses. Pagod, minsan paus, pero hindi na tuluyang nanginginig. Marahil iyon ang nakakatakot sa trauma, unti-unti kang nasasanay magsalita tungkol sa bagay na dapat sanay hindi normal sa tao. Pagkatapos ng halos isang oras na usapan, inilabas ni Attorney Belen ang isang dokumento. Draft affidavit, sabi nito. Hindi pa final, pero kung pipirma ka rito pagkatapos nating ayusin, may mas matibay tayong base para sabihing may contemporaneous statement ka bago pa mabuo ang mga bersyon nila. Tiningnan ni Mara ang mga pahina. Ang pangalan niya sa itaas ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga pangungusap sa loob ay mas malamig kaysa sa aktwal na nangyari. The undersigned witnessed the deceased handed subsequent threats were received. Ganoon pala kapag isinasalin sa legal language ang isang gabi ng dugo, hiwa sa pisngi, at isang taong namatay sa kandangan mo. Parang malinis. Parang kayang ay contained sa margins at numbered paragraphs. Ngunit alam niyang mahalaga ang ganitong lamig. Hindi pwedeng puro damdamin sa laban na ito. Kailangan ng dokumento, petsa, sequence, chain. May isa pa, sabi ni Doc Liza. Kapag pumayag ka, pwede kang magbigay ng maikling recorded statement. Hindi live, hindi press con, controlled. Hawak namin ang copy. Lalabas lang kung may mangyari sa'yo o kung kailangan kontrahin ang fabricated narrative. Tumitig si Mara sa kanila. Parang dead man's switch. Parang insurance, mas mahina hong sagot ni Belen. Hindi nito aayusin lahat, pero may idinadagdag itong presyo sa kahit sinong gustong tuluyang patahimikin ka. Sa gilid, hindi na siya kinakausap ni Joel. Tahimik lang itong nakatayo, minsan umiinom ng tubig, minsan tumutulong sa paglipat ng silya. Parang alam nitong wala itong karapatang manguna sa espasyong ito. Ngunit ramdam pa rin ni Mara ang presensya nito, na parang bakas ng dating buhay na ayaw umalis kahit tapos na. Gagawin ko, sabi niya sa wakas. Napatingin sa kanya si Vanjie, at may kung anong kumislap sa mata nito, hindi saya, kundi lungkot na may halong paggalang. Inayos ang maliit na ring light ni Doc Liza, ipinatong ang cellphone sa improvised stand, at pinaupo si Mara sa silyang pinakamalapit sa pader na walang kalat sa likod. Ang ilaw ay matindi sa mukha. Ang apartment ay tahimik maliban sa ulan na hamina na sa labas at sa mahinang tik-atik ng wall clock. Hindi mo kailangang maging magaling, sabi ni Belen. Kailangan mo lang maging totoo at malinaw. Tumango si Mara. Nang i-on ang recording, saglit siyang napatitig sa camera. Hindi sa lens mismo, kundi sa maliit na anino ng sarili niya sa screen. Mukha siyang mas matanda, mas payat, mas walang tulog. Ito ba ang taong papaniwalaan ng publiko? Kailangan ba niyang isipin iyon? Huminga siya ng malalim. Ako si Mara de la Cruz, panimula niya, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kabigatan ng simpleng pagbanggit ng sariling pangalan. Noong gabi nang nagpatuloy siya, ikinwento ang jeep, ang pagbagsak ni Arman, ang USB, ang mga banta, ang listahan, ang takot. Hindi niya pinalaki ang sarili niyang papel. Hindi siya nagdrama sa tono. Hindi rin siya nagkunwaring matapang. Sinabi lang niya ang kaya niyang panindigan. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, 2 beses siyang naputol ng sariling hininga. Minsan ay napapikit siya ng mahaba nang maalala ang bigat ng katawan ni Arman sa kandangan niya. Minsan ay natigilan siya nang banggitin ang salitang pamilya. Ngunit hindi niya pinutol ang recording. Tinapos niya iyon nang tuwid ang likod at nanginginig ang mga kamay sa kandangan niya. Pag-off ng camera, doon lang siya napaluhan ng tuluyan. Tahimik. Walang hikbi, basta tuloy-tuloy lang na para bang may gripo sa loob niyang matagal nang nakapinid at ngayon lang nabuksan. Hindi siya nilapitan agad ni Belen at Liza. Tama iyon. Minsan ang respeto ay nasa hindi pag-istorbo sa pagkapunit ng tao. Si Vanjie lang ang lumapit, umupo sa tabi niya, at marahang hinaplos ang likod niya. Isang kilos na puno ng lahat ng hindi nito nagawa noon at sinusubukan ngayong gawin ng tama. Maya-maya, tumawag ulit si Nico. They're moving faster, sabi nito. May second wave na ng reactions. May isang nurse na nagdanam sa amin.
May local radio host nang humihingi ng comment from the counselor's office. At huminto ito sandali. May balita akong may ilalabas silang affidavit from someone claiming na nakita kang kinukuha ang bag ng biktima. Nanlamig si Mara. Fabricated witness. Exactly. Kailan? Anytime tonight or madaling araw. Tumingin si Mara kina Belen at Liza. Alam na nilang lahat ang ibig sabihin. Hindi na sapat ang pagtatago. Nauubos na ang pagitan bago tuluyang buuin ng kabilang kampo ang bersyon kung saan siya ang oportunista, siya ang magnanakaw, siya ang may motibo. Ilabas na natin ang statement, sabi niya, nanginginig pa rin ang boses pero hindi na paatras. Hindi buong video. Iyong written muna, may note na may recorded copy akong hawak through counsel. Tumango si Belen. Magandang middle ground. Middle ground. Napakaliit ng salitang iyon para sa bigat ng pinipili niya. Ngunit oo, iyon na marahil ang pinakamalapit sa pag-amin sa katotohanan. Hindi niya kayang ibigay ang buong sarili sa publiko, pero hindi na rin siya pwedeng manatiling walang mukha sa likod ng lahat. Habang inaayos nila ang release, lumapit si Joel sa kanya sa pinakatahimik na paraan. Hindi ito sumiksik, tumayo lang sa layo na kaya niyang tanggihan kung gugustuhin niya. Pag natapos sabi nito, mababa ang boses, aalis ako. Nilinggan siya ni Mara. Saan? Umiling ito ng bahagya. Hindi ko alam. Pero hindi pwedeng manatili akong malapit sa'yo na parang may lugar pa ako rito. Nakatingin lang si Mara. Hindi siya handa para sa usapang iyon. Hindi rin niya ito mapapalampas. May kasalanan ka, sabi niya, diretso. Hindi ko pa alam kung hanggang saan. At hindi ko alam kung may araw na mapapatawad kita. Tumango si Joel, tinanggap iyon na parang hinihintay na ang bawat salita. Alam ko, pero sa gabing dagdag niya, kailangan kita rito hanggang matapos. Mahabang titig ang ibinalik ni Joel, at sa loob niyon ay nandoon ang lahat ng hindi na maibabalik at lahat ng natitira pang pwedeng gawing tama kahit huli na. Gets ko, sabi nito. Hindi iyon pangako ng pag-ibig. Mas mabigat, pangako ng pag-ako sa consequence. Bandang 11:00, nailabas ang statement sa pamamagitan ni Attorney Belen at in-quote ni Nico. Maikli lang, pangalan niya. Pag-amin na siya ang witness na tumanggap ng digital evidence mula sa biktima bago ito namatay. Pahayag na may dokumentado siyang banta at hawak ng counsel ang karagdagang ebidensya. Wala ang address niya, wala ang mukha niya, pero sapat na para masira ang kalayaang buuin ng iba ang buong katauhan niya. Matapos iyon, tila lalong bumilis ang mundo. May tawag mula sa isa pang reporter. May text mula sa dating office mate na Mara. Grabe, ikaw bata. Nandito HR, hinahanap ka. May voice message si Aling Tessie na umiiyak, sinasabing pinuntahan ulit siya ng dalawang lalaki at tinanong kung may naiwan ka bang laptop. Pinaikit ni Mara ang mga mata. Wala na. Tuluyan nang wala ang dati niyang buhay. Ang laptop niyang luma, ang kwarto niyang maliit, ang trabahong kinakainip pero matino sana, ang relasyon niyang bitak-bitak pero pamilyari sa isang nawawala, hindi dahil pinili niya ang chaos para sa dramatic satisfaction, kundi dahil minsan, ang pagtangging makisali sa kabulukan ay sapat ng dahilan para itulak ka palabas sa sarili mong mundo. Mag-aalas 2 na nang tuluyang humina ang ulan. Sa labas ng bintana, may kantabang bubong ng mga bahay sa ilaw ng poste. May tahol ng aso sa dulo ng eskinita. May humahagibis na tren sa malayo na halos hindi makita pero malinaw ang pagyanig sa hangin. Sa loob ng maliit na apartment, nagsimulang isa-isang maubos ang energy ng lahat. Si Doc Liza ay sumandal sa dingding habang nagbabasa ng bagong update sa phone. Si Belen ay tahimik na nagre-revise ng affidavit. Si Vanjie ay nakapikit sa silya, pero hindi tulog iyong anyo ng pagod na ayaw bumitaw dahil baka may sumunod na tawag. Si Joel ay nasa tabi ng pinto, nakaupo sa sahig, tuhod ang sandalan, parang kusang piniling magmukhang bantay at hindi bisita. At si Mara, nakaupo sa folding bed, ay nakatingin sa sarili niyang mga kamay. Kaninang umaga, ang mga kamay na ito ay nanginginig habang humahawak sa kulubat na papel na may lusena. Ngayon, pareho pa rin silang nanginginig, pero may ibang dahilan na. Hindi lamang takot, pagod, lungkot, at isang malalim na pagkaunawa na kahit nailabas na nila ang simula ng katotohanan, hindi pa tapos ang singil. Baka may imbestigasyon, baka may kasong ibato sa kanya, baka mawalan siya ng trabaho.
Baka kailanganin nilang lumipat ng nanay niya. Baka may mga pamilyang lalakas ang loob dahil sa ginawa niya, at baka mayroon ding mapapahamak dahil hindi niya ito nailabas ng mas maaga. Walang malinis na ginhawa, ngunit sa gitna ng lahat ng pagkawasak, may isang bagay na hindi na niya kailangang hulaan, hindi na niya kayang bumalik sa dating bersyon ng sarili na pipiliing huwag tumingin para lamang matahimik ang buhay. At marahil iyon ang pinakamahal na nakuha niya sa gabing ito. Hindi kapayapaan, hindi tagumpay, kundi isang anyo ng sarili na kahit wasak na, hindi na kayang magsinungaling sa sariling konsensya. Nang tuluyan niyang ihiga ang likod sa manipis na folding bed at tumitig sa madilim na kisame, alam niyang bukas, mas marami pang gulo ang darating. Ngunit alam din niyang sa unang pagkakataon mula nang bumagsak si Arman sa kondongan niya, ang bigat na nasa dibdib niya ay hindi na lamang takot. May halo na iyong paninindigan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit lalo siyang hindi naligtas. Ngunit iyon din marahil ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat, huminga siya ng mas buo bago pumikit. Wala siyang kapayapaan, wala siyang malinis na pagtatapos. Ang meron lang siya ay isang magdamag na nagbago sa direksyon ng buhay niya, isang pamilyang kailangan pa ring protektahan, mga taong hindi na niya muling matitingnan sa dati, at isang katotohanang hindi na niya pwedeng ipunin sa bulsa na parang maliit na USB lang. Sa labas, muling tumahol ang aso. Sa loob, may nag-vibrate na naman na cellphone sa mesa, panibagong senyales na hindi pa tapos ang mundo sa kanya. Ngunit hindi na siya bumangon agad. Pinaikit niya ang mga mata niya at hinayaang manatiling bukas ang tanong kung anong klaseng babae ang gigising bukas mula sa lahat ng nasira ngayong gabi. Hindi na si Mara na sumakay lang pauwi. Hindi pa rin bayani, pero hindi na rin basta saksi lang.